Ito ay isang mundo kung saan laganap ang mga multo. Sumalakay ang mga multo sa isa-isa nilang mga lungsod, lalong lumiliit ang sakop ng tao para mabuhay. Para mabuhay, sa gitna ng tao may isang nabuo na tinatawag na, yung propesyon na tinatawag na Oni Master. Tulad ng mga alaga, ang tao ay nakikipagkontrata sa mga demonyo upang makipaglaban sa pamamagitan ng pagtawag, upang pigilan ang mga hindi makontrol at mga demonyong mahilig pumatay, at sa pamamagitan ng mga ritual at hadlang upang protektahan ang lungsod. Kaya, ang mga pangunahing universidad ay nag-aalaga rin ng mga tagapagsanay ng mga espiritu. Grabe, naglalaro lang ako sa klase. Paano ako napunta sa ganitong nakakatakot na lugar? Linmo, malapit na tayong pumasok sa pagsusuri ng mga espiritu. Bakit ka pa nag-aala-ala? Binabati ang host sa matagumpay na paglipat. Maaari kang makipagkontrata sa mga multo na walang hanggan. Sa mundong ito, ang limitasyon ng kontrata ng mga multo ay karaniwang isa o dalawa lamang na makakapagkontrata ng 3 piraso. Maaari ng tawaging henyo. Ngunit ako ay makakapagkontrata ng walang hanggan. Hindi ba't parang may cheat code ito? Malapit na ang pagsusulit sa mundo ng mga multo. Ikaw ang huli sa theoretical na marka. Mababa pa ang talento. At hindi ka pa nagtatrabaho ng mabuti. Tara, subukan natin ito ng praktikal. Nakakita ng multo ng kuryente. Ano ang dapat gawin? Pupunta ako sa boss. Ano ang gagawin dito? Pupunta ako sa boss. Ano ang gagawin dito? Huwag mag-alala, host. Susubukan kong pasukin ang depensa ng galit na guro. Maari ng I-bind. Sistema ng pamamahala ng emosyon. Ngayon, makakarelax na ako. Kailangan lang matrigger ng guro. Madali lang yan. Parang electric na multo. Siyempre, para sa pag-charge yan. Naka-charge na. Mok, talagang galing mo. Sapat na. Linmo, hindi ka mag-aaral. Huwag mong istorbohin ang ibang kaklase sa pag-aaral. Na-detect na ang teacher na nainis. Sistema ng pamamahala ng emosyon kapag nainis. Matagumpay na na-link. Kasalukuyang limitasyon ng kontrata ay 0.5. Bilang panimula, binibigyan ang host ng limitasyon ng kontrata na 2. Kasalukuyan, ang limitasyon ng kontrata ay 2.5. Binabati kita sa iyong bagong manlalaro na regalo. Kapag ang halaga ng depensa ng multo ay umabot ng 79%, maaari nang pilitin ng host na makipagkontrata sa multo. Kailangan pa rin nating samantalahin ang pagkakataon para mas madagdagan ang puntos natin. Sa pagsusulit na ito, makakakuha tayo ng karapatang pumasok sa isang pangunahing universidad. Kailangan ding tingnan ng mga kaklase natin ang kanilang kakayahan para pumili ng tamang antas. Lalo na ikaw, Linmo, masyadong mahina ang iyong talento at theoretical na kaalaman. Dapat talagang pumili ng A-level na multo. Kaligtasan muna. Ngayon, mga estudyante, gamitin ang fingerprint para unlock ang desktop screen. Pumili ng multo. A-level na multo, nakakatakot na ospital. A-level na multo, dugong kalye. Simula. Kuya mo, kung di tayo pareho pumili ng E-grade, sabay-sabay nating abutin ang kolehiyo, pare. Nakapagdesisyon na ako. Gusto kong maging isang top ghost master. Kailangan sa A-grade. Kuya mo, nagbibiro ka ba? Maaaring mamatay sa A-grade na ghost zone. Ngayon, si brother mo ay walang katulad. Kandidato na silin mo. Na-activate na ang A-grade ghost zone assessment. Nagsimula na ang teleportasyon. Hindi ba? Totoo ba si brother mo? Ito ay isang pambansang pagsusulit. Mukhang ang iba pang 4 na tao ay pumili ng antas A na lugar ng multo. Paano ito magsisimula? Diretso bang papasok? Kaya, yung papel na tao ay gumalaw. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Huwag kayong magpanik. Ako ang guro para sa pagsusuring ito. Dati itong lungsod ng Kanglan. Pangunahing ospital ng bayan. Iyon nga ang lungsod na nasakupan ng mga multo. Kanglan City. Sinasabing may 2 o 3 elite na grupo ng mga tagapag-alis ng multo, na dito ay naubos lahat. Paano kayo naglakas loob na gawing eksaminasyon ito? Huwag mag-alala, kaya ng ahensya ng seguridad na gawing eksaminasyon ito. Tiyak na nakapaglatag na ng balwarte. Hindi makakapasok ang mga multo mula sa labas. Tama, hindi natatakot sa panganib. Kahit na ang limitasyon ng kontrata ay 0.5. Pero ang mentalidad ay medyo okay. Ang limitasyon ng kontrata ay 0.5. Ito yung taong iyon ngayong taon. Silin mo na may pinakamababang talento sa IGU. Tapos nandito pa para mamatay sa E-level na lugar ng mga multo. Huwag kang umasa na. Dadalahin ka namin na parang pabigat. Guro, sabihin mo ang mga patakaran sa pagsusuri. Madali lang ang pagsusuri. Mabuhay sa ospital ng isang araw. Sabay na makipagkontrata sa isang gustong espiritu. Ayos na iyon. Kung may isa sa inyo na makakapagkontrata o kaya ipuksain ang isang masamang multo, iyan ang aces ng assessment na ito. Gantimpalaan ang isa.
Ang perlas ng demonyo na may berdeng bangkay na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Kung makakaharap ka ng panganib, punitin ang anting-anting na ito, at teleport ka agad palabas. Tiyak, ang resulta ng pagsusuring ito, ay mawawala ng bisa. Kaya't simulan na ang pagsusuri. Nakatukoy ng isang medium na masamang espiritu. Sa silid ng mga mata. Nakatukoy ng masamang espiritu sa silid ng mga mata. Pumasok tayo at tingnan. Hoy, Lin mo. Ikaw na kontratang may limitasyon. Ay basura na may 0.5. Anong karapatan mong manguna sa amin? Dahil gusto niyo munang pumasok. Sige lang. Tama yan. Tulad mo na basura. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Pumunta sa E-level na lugar ng mga multo para sa pagsusuri. Nakita na ang halos lahat. Kaya't bilisan mo nang punitin ang anino. Umalis ka na, para hindi ka makatagpo ng masamang multo mamaya, at hindi mo na mapapangalagaan ang buhay mo. Dahil nandyan ang kalahating mid-level na masamang multo. Ayos lang. Hayaan na lang itong dalawang tanga, na mag-explore para sa akin. Ophthalmology Ward. Ipinapakita ng aking kompas, na ang multo ay narito sa aking kinaroroonan. Paano ito wala? Baka may sira ang kompas. Itong kompas na ito, ay ibinigay sa akin ng tatay ko. Ang pinakabagong produkto ng Bureau of Security. May 100% na katumpakan. Hindi talaga ito ang problema ng kompas. Suntukin mo. Isang half ghost. Ibig sabihin, hindi kompleto ang katawan niya. Siguro nasa itaas lang ang katawan niya. Hindi kaya nasa loob nito. Hindi, mali. Yung kompas na hawak niya, dapat maganda yun. Ibig sabihin, nasa posisyon ng multo. Itakda sa kinaroroonan niya. May multo sa itaas ninyo. Mag-ingat. Huwag tumingin doon, may kakaiba. Ano ang kakaiba? Tumingin ka sa akin. Lily, huwag kang matakot. Kapag may panganib, poprotektahan kita. Ito ay ang dugo ng mata na demonyo. Lasa ng tao. Aha. Hayaan mong pumili ako ng magandang mata. Ano ang gagawin ko? Ayaw kong mamatay. Hindi ko. Putang ina, ito ay isang ilusyon ng Blood Eye Ghost. Itong dalawang tanga, hindi kaya makalabas sa ilusyon na ito, di ba? Ang terrifying talaga. Pinapayuhan kita, na mas maagang alisin mo na ang charms at lumabas na. Kakatapos mo lang makita, kung gaano kadelikado ang E-level na lugar ng mga multo. Maging ako na may ganitong lakas ay muntik ng malaglag. Sa tingin ko, masyado kayong mahina. Hindi man lang kayang talunin ang isang sugatang multo. Tapos may mukha pa kayong magsalita sa akin. Ikaw, binabati kita, host. Kumuha ng 50 punto sa pagbasag ng depensa. Ayan, nabasag na. Ayos lang, magpatuloy lang. Hayaan mong makakuha ako ng mas maraming puntos. Hindi ko sinasabi sa'yo. Noong nasa labas ka, tingin mo ang taas ng ere. Pagpasok namin, naipit agad kami. Ang nakakahiya talaga. Kung ako ikaw, ayoko nang tumaas ang ulo at makipag-ugnayan sa tao. Binabati kita, host. Nakuha mo ang 50 puntos na break defense. Ikaw, tumahimik ka na. Sige na, gusto kong makita kung makakapasa ka sa pagsusulit na ito. Pero mag-ingat ka, huwag mong isugal ang buhay mo. Ay, aalis na ako. Hayaan mo muna akong mag-boost pa. Yung Blood Eye Ghost, kahit na isang sugatang espiritu. Pero ang skill niya ay isang crowd control skill. Karapatang kontrata. Kailangan makuha ito. Nandito na naman sila. Sige na. Ang bago kong mata. Huwag kang mag-alala, darating na ito. Anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Putang inang bata, tumigil ka na. Patayin mo na ang ceiling fan. Naririnig mo ba? Agad mong patayin. Bakit ang lakas ng boses mo? Di mo naririnig. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos sa break defense. Ang dugo ng mata ng demonyo ay bumaba sa 80%. Tama nga. Talagang bumaba ang depensa ng demonyo. Bumilis ka pa. Anong ginagawa mo, tao? Parang gusto kong sumuka. Gusto mo bang patayin ang ventilador? Hindi naman ito imposible. Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Maging aking kontratang demonyo. Simula ngayon, makakasama mo ako. Bata, nangahas ka pang magbanta sa akin. Hindi ako pumapayag. Kung ganoon, magpatuloy ka lang sa pag-ikot. Pirmahan mo. Sige, pipirma ako. Isara mo ang ventilador. Pipirma ako agad. Ayos, tama ang usapan.
Bumababa ang depensa ng dugo ng mga mata. Sa kasalukuyan, 75%. Bumababa ang depensa. Nakalma na ako. Mukhang may masamang balak ang dugo mata na demonyo. Basta't huwag lang tayong magtatanaw sa kanya. Hindi tayo mapapasok sa ilusyon. Tingnan muna natin kung ano ang gusto niyang gawin. Ayos na. Ngayon, maaari na tayong makipagkontrata, di ba? Medyo tuyo ang mga mata ko dahil sa hangin. Medyo hindi comfortable. Tulungan mo akong pumunta sa butika. Kumuha ka ng patak ng mata. Hintayin kong makapagpatak ng gamot. Agad akong pipirma sa iyo. Ganun lang kasimple. CJ. Bumababa ang depensa ng Blood Eye Demon. Sa kasalukuyan, 7 hanggang 10%. Mayroon na. Gusto mong maglaro ng pilyo sa akin, ha? Hawakan mo na, Kuya Ghost, matapos mong ilagay ang eye drops. Pero tandaan mong magsabi ng totoo. Magpirma tayo ng kasunduan. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mong magpatak ako. Hintayin mong magpatak ng gamot sa mata, para makakita ulit. Kakainin kita agad. 3-2-1. Ang mga mata ko. Hindi ko maipikit ang mga mata ko. Tumaas ang depensa ng Bloodline Demon. Sa kasalukuyan, 7%. 7-2%. Magaling. Magpatuloy pa. Ay naku. Hindi na makabukas ng mata. Ano nang gagawin natin? Baka expired na ang eye drops. Buwisit na bata. Ito ay pandikit. Ako ay na-stuck sa pandikit, na nakadikit sa ventilador. Kaya hindi ako makababa. Ginoong Ghost, mukhang may koneksyon ka sa pandikit ah. Talaga namang. Ang baho ng pagmumura mo. Blood Eye Ghost, naabot ang limit ng depensa. Nasa 99% na. Pero pwede pa rin magpirma ng kontrata. Pipiliin mo bang pumirma? Pipirma ako. Anong pipirmahin? Ako na, pipirma ako sa'yo. Anong nangyayari? Sino ang ikinasal? Ginoong Dugo ng Mata. Ikaw ba ay handang ipagkatiwala ang iyong buhay? Kay Ginoong Lin mo. Kahit sa kahirapan o kayamanan, hindi ka iiwan. Ako ay lalaki. At saka, hindi pumayag ang lolo. Pumayag ang Miss Blood Eye Demon. Nasa proseso ng paglagda ng kontrata. Natapos na ang paglagda ng kontrata. Medyo astig ang kakaibang mata na ito. Pero bakit nagbago lang ang hitsura? May problema ba? Nakapagkontrata ako ng dugo ng mata na demonyo. Ngunit hindi ko ba siya maanyayahan? Tanging ang ganap na anyo ng demonyo ang makakapag-anyaya sa labanan. Ang dugo ng mata na demonyo ay isang hindi kumpletong demonyo na makakapagpalakas lamang ng sariling katangian. Hindi siya makakalaban ng mag-isa. Ah, ganun pala. Masyado pang kapansin-pansin ang mga mata mo. Mas mabuting itago ang lakas. Sige na, Tianjie. Mula ngayon, makakasama mo na ako. Hayaan mong makita ko ang mga katangian mo. Kasanayan, wala. Kapag ang katapatan ay bumaba sa zero, mawawala ng kontrol ang espiritu at magiging laban sa host. Kasanayan, wala. Masyado pang mababa ang katapatan mo. Walang katapatan ang lolo sa'yo. Kung may isip ka, ibalik mo na ang kalayaan ko. Kung hindi, may mangyayari sa'yo. Ang natitirang puntos ng host ay 550. Gagamitin ng siyang ang 200 puntos. Para redeem ang unang kakayahan ng Blood Eye Demon. Kailangan itong i-redeem. Ito ba ang unang kasanayan ng Blood Eye Ghost? Matagumpay na na-activate ang Blood Prison Illusion. Ang bilis namang na-activate nito. Ang una kong kasanayan ay nagkulang ako sa iyo. Na-detect na tumaas ang loyalty ng Bloodline Ghost. Ngayon ay 5% na. Dahil dyan, tataas na ang loyalty. Itong Blood-Eyed Ghost. Hindi naman ganun ang kahirap kalabanin. Ang daming mga aswang. Anong gagawin natin? Nakakainis, lahat ng ito ay kasalanan niya. Hindi nakikita ang mga aswang. Makakarinig lang sila sa ingay. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Sobrang natatakot lang ako. Kami. Anong gagawin natin ngayon? Huwag matakot. Nandyan silin mo sa unahan. Tulungan mo kaming harapin ang mga zombie na ito. Alaynan. Hindi ba sila yung 4 na iba? Bakit ka nagmamadali? Sinasundan tayo ng multo. Tama, sinasundan tayo ng multo. 5 silang mga aswang. 5, ang dami. Kaya naman sila tumatakbo. Kayo. Anong ginagawa mo? Lin mo, sa kakayahan mo lang na yan. Hindi mo kayang makalabas sa lugar na ito. Mas mabuti pang gamitin mo ang natitirang lakas para makakuha tayo ng oras.
Ang sigil na ito ay kayang humawak sa kanya ng ilang segundo. Mabilis, pumasok tayo sa loob. Hintayin nating mahuli siya ng goal. Hindi na tayo susundan. Akala ko ay gagawin mo akong pain. Talaga namang nakakapikon ka. Huwag kang mag-alala. Mayroon ka namang teleportation talisman mula sa guro mo, di ba? Kapag umatake na ang goal, mawawala na ang bisa ng binding talisman. Kaya't huwag kalimutang punitin ang teleportation talisman. Maiiwasan mo ang iyong buhay. Lin mo, meron ka lamang 0.5 na limitasyon sa kontrata. Hindi ka bagay dito sa lugar ng mga multo. Mas mabuting tanggalin mo na ang teleportation talisman. Isuko mo na ang pagsusulit. Itong mga tao talagang mga walang hiya. Buti na lang ay nalingko ang sistema. Kung hindi talagang mapapahamak ako dito. Ngayon, tamang-tama, subukan ang bagong na-activate. Blood Eye Demon Skill. Lin mo, ano bang balak ni Lin mo? Hindi ba naalis na ang epekto ng binding talisman? Bakit hindi niya pinunit ang teleportation talisman? Hindi niya akalain na magagawa lang niya mag-isa. Nang pumatay ng 5 aswang, talagang walang pakundangan sa sariling buhay. Si kapatid, sila isusugod na para kainin ako. Aswang. Ang mga aswang ay malapit ng umatake. Bakit hindi pa siya tumatakbo? Sa tingin ko, siguro natatakot siya kaya hindi makatakbo. Dugo at mga ilusyon. Maganda rin ang epekto ng skill na ito. Saan mo nakuha yung chainsaw mo? Hindi ko alam. Huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng bida. Nagawa na. Iyan ay kakayahan ng mga natitirang multo. Hindi ba siya ang may pinakamahihinang talento? Bakit siya nakapagkontrata sa multo ng ganito kabilis? At na-activate pa ang kakayahan? Hindi siya makapaniwala na. Nakontrata niya ang dugo ng multo mula sa silid ng mga may sakit sa mata. Iyan ay isang mid-level na masamang espiritu. Paano niya nagawa iyon? Ano bang kakayahan meron siya? Siguradong dahil naubos na natin ang buhay ng dugo ng masamang espiritu. Kaya siya ay nakaligtas ng hindi inaasahan. Ayos lang, napatay ang 5 ghoul. Nakakuha ng 5 mababang antas na espiritu ng masamang espiritu. Binabati kita, may-ari. Nakakuha ng 50 puntos para sa pagwasak ng depensa. Saan galing ang mga puntos? Na, halos nakalimutan kong singilin kayo. Lin mo. Anong balak mo? Sige, hulaan mo. Nakatagpo ng. Sa dulo ng pasilyo, may isang mataas na uri ng masamang espiritu. Mataas na uri ng masamang espiritu. Hindi ito dapat palampasin. Kailangan habang hindi pa napapansin ng iba. Mabilis na makuha ito. Tungkol sa mga taong ito. Ganito lang kalakas. Makakalabas ba ako dito? Hindi pa sigurado. Sige na nga. Kung hindi niyo lang dinala ang mga multo, hindi ko sana nakuha ang 5 piraso ng perpektong unang antas na espiritu. Sumpa, bakit mo pinayagan na patayin ang inutil na ito? 5 gutom na demonyo. Ito ay 100,000. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos sa break defense. Pwede ka pang makakuha ng dagdag na puntos. Sige na. Yung nangyari kanina, pasensya na, malaking utang na loob ko. Patawarin ko muna kayo sa pagkakataong ito. Ngunit kung may susunod, na mahuli ko. Sino sa inyo ang gustong saktan ako? Hindi ko kayo patatawarin. Nandito na ako, mataas na antas na masamang espiritu. Ito ang mga estudyanteng. Dumaan sa pagsusuri sa lugar na ito ng mga espiritu, di ba? Napakasakit naman. Mga onyoji na namatay sa daan. Ang dami ng mga buto dito. Mukhang mataas na uri ng masamang espiritu ito. Talagang matibay pa. Sino ang kumakanta? Huwag makinig sa tunog ng kanyang alpa. Mamatay ka. Mukhang ang mataas na antas na multo ay isang babaeng multo. At sa boses ng kanta, dapat ay isang magandang babae. Magandang makipagkontrata para magpasaya ng mata. Diyos ko, ang proporsyon ng katawan na ito. Talagang obra maestra ng mailikha. Napakaganda. Nakatukoy ng dugo ng multo. Tumaas ang katapatan. Kasalukuyan ay 20%. Makatutulong din ito sa katapatan. Nakita mo ba ang lumang gitara sa kanyang kamay? Puno ito ng mga sulat na Sanskrit. Sinasabi ko, dapat ang kanyang kakayahan ay tumugtog ng isang nakamamatay na himig. Madali lang, papasok tayo mamaya. Kailangan mo lang siyang kontrolin. Baka hindi pwede. Siyempre, bulag siya. Malamang talo ako. Hindi naman ganun. Walang ibang paraan. Tingnan mo ako, Tian Yi. Sino?
Ang may ganang istorbohin ako. Sandali, sandali. Nandito ka para sa operasyon, di ba? Ako ang doktor. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Simulan na natin. Halika, umakyat ka sa operating table. Kung hindi ako masisiyahan sa operasyon, mamamatay ka. CJ. Ngayon, magbibigay tayo ng anesthesia. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng 10 puntos sa paglabag. Tumaas ang halaga ng paglabag ng malaking dibdib na multo. Kasalukuyan ay 10%. May epekto. Ay, pasensya na. Medyo mahirap hanapin ang ugat mo. Mali ang pagkakasaksak. Hayaan mong subukan kong muli. Ikaw ba si Rong Mama? Saksak, saksak, saksak. Direktang operasyon. Binabati kita, host. Nakuha mo ang 20 puntos na break defense. Anak, huwag magalit. Sisimulan na namin ang operasyon. At ikaw, anong gagawin mong operasyon? Anong klaseng operasyon? Pagpapalaki ng dibdib. Binabati ang host. Nakakuha ng 30 puntos ng pagwasak. Nadagdagan ang halaga ng pagwasak ng malaking dibdib. Kasalukuyan ay 60%. Hindi. Dumating ako para magtanggal ng kaunti. Kung hindi, mabigat ang lakad. Halos mapagod na ako. Anong gusto mong hiwain? Hiwain ang kaliwa, ang kanan ay para sa kanan. Kaliwa ba o kanan? Itaas ba o ibaba? May sakit ka ba? Kailangan kong hiwain ng pantay. Hiwain ang parehong panig. Tumaas ang depensa ng malaking dibdib. Kasalukuyan ay 70%. Medyo mahirap ito gawin Mas mabuting putulin na lang lahat. Kamakailan ay naglunsad ang aming ospital ng liposuction na operasyon. Sana ay subukan mo, ate. Bastos na bata, naglalaro ka sa akin. Babayaran mo ang iyong ginawa. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 30 puntos sa break defense. Tumaas ang break defense ng malaking Daddy Ghost. Ngayon ay 79%. Ito ay isang sapilitang kasunduan ni Xiang. Perma. Anong ingay iyon? Kaya nitong takpan ang aking musika. Miss Big Chest Ghost, handa ka bang ialay ang buong buhay mo? Kay Ginoong Lin mo, kahit mahirap o mayaman. Hindi ka iiwan. Kahiyahiyang. Sa tingin mo lang ay makakakontrata ka sa akin. Hindi ka makakagalaw dyan. Natapos na ang pagpirma ng kontrata. Interesting ang disenyo na ito. Sistema. Paano ko ito tatawagin sa labanan? Tawagin ang ganap na anyo ng espiritu sa labanan. Kailangan lang hawakan ito. Ang marka sa braso. Paano mo ito nagawa? Wala akong pinangako. Nakasunduan sa iyo. Hindi mo na iyon dapat alalahanin. Ginoong malaki ang dibdib. Mula ngayon, magkakasama na tayo sa trabaho. Inaasahan ko ang iyong tulong. Nakita ang pagtaas ng katapatan ng dugo ng mata, kasalukuyan ay 30%. Nakita ang pagtaas ng katapatan ng dugo ng mata, kasalukuyan ay 30% tumaas ang katapatan. Ngayon ay 30%. Brotong, maghinay-hinay ka. Hihi! Huling-huli ka. Tinatanggap ko na. Yung malaking dibdib na espiritu, tapat pa rin. May 20 pang ang natitira. Mukhang babae. Sinasabi sa bibig na papatayin ka. Ngunit hindi ganito ang nasa isip. Sister, huwag mag-alala. Gagawin ko na ito para sa iyo. I activate ang unang kakayahan. Gumamit ng 200 puntos para sa pagwasak. I activate ang unang kakayahan ng malaking dibdib na multo. Banal na tunog ng kamatayan. Naalala ko itong damdaming ito, batang babae. Tama, ngayon ang sistema ay nagbigay ng isang natitirang limitasyon sa kasunduan. Susunod. Kailangan mong humanap ng isang assassin na may mataas na pinsala. O isang may kakayahang magdulot ng output. Isang kontrata na may temang digmaan. May 1 oras pa bago maghating gabi. Pagkatapos ng 3:00, sa ospital, magkakaroon ng mga espiritu na may mataas na antas ng panganib. Mangyaring lahat ng mga estudyante agad na pumunta sa ika-5 palapag ng ospital. Maligayang pagdating sa lugar ng tulugan. Mga mag-aaral na sinusubukan. Ang kondisyon ng tulugan ngayong gabi at ang pagkain ay depende sa bilang ng mga multo ng kontrata. Ang kwarto na tutuluyan natin ngayong gabi. Ang ganda naman. Halos mamatay na ako sa sobrang pagod. Sobrang kontrata ng higit sa isang mag-aaral ay maaaring manatili sa EV. Ang may kontrata ng isang mag-aaral ay mananatili sa karaniwang silid sa kanan. Walang kontrata sa mga multo na mag-aaral ay walang karapatan sa pagtulog ngayong gabi. Kailangan lamang matulog sa pasilyo. Karapatan sa paninirahan, maaaring ipagkaloob o ipagpalit. Mangyaring magpasya ng maingat ang mga mag-aaral. Nakakainis ako. Nakakontrata lang ako ng isang multo. Kailangan lang manatili sa karaniwang silid. Nakakainis ako. Ang dumi-dumi, paano ako maninirahan dito? Sige na, basta may matutuluyan, ayos na iyon. Tingnan mo, wala siyang kontrata sa demonyo. Walang karapatan sa tirahan ngayong gabi. Kailangan lang matulog sa pasilyo. Hoy, pahiram naman. Papapasukin ko na. Tama. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't nakipagkontrata ka sa isang depektibong multo? Ako at si Son Lily. Pero nakipagkontrata kami.
Sa isang ganap na multo. Mas malakas pa ito sa'yo nang hindi mo alam. Talagang malas. Ngayon gabi hindi lang. Kailangan matulog sa ganitong nakakatakot na lugar. Kailangan ko ring makitira sa ganitong walang kwentang tao. Pasensya na. Ayaw ko rin namang makitira sa inyo. Ngunit ngayong gabi, nasa Livia ko. Dahil sa'yo, hindi mo ba tiningnan ang salamin? Karapat-dapat ka ba? Siyempre, ang karapat-dapat na pumasok sa ay isang kontrata na higit pa. Sa isang multo. Ikaw ay isang kontrata lamang. Ang limit ay 0.5 na basura. Anong maaasahan? Hindi rin kayang magpanggap. Pumili ng mas malaking posibilidad na magpanggap. Wala akong pakialam sa iniisip ninyo. Nakapasa sa pagsusuri. Pinapayagang pumasok. Umalis na. Kita tayo bukas ng umaga. Hindi pumasa sa pagsusuri. Mangyaring umalis. Imposible, siya ay nakapasok. Bakit hindi ako makapasok? Maganda talaga ang kapaligiran. Ang trato ng ahensya sa mga mabuting estudyante. Talagang maganda. Itong salamin na pader. Maganda ang pagkaka-soundproof. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos sa paglabag. Tama nga, ito ay magandang pagkakataon para makakuha ng puntos. Huwag sayangin. Huwag sayangin. Nakaon na ang komunikasyon. Sa loob ng silid, hindi na nakahiwalay sa mga tunog mula sa labas. Uy, mga kaibigan. Kakain muna ako bilang paggalang. Binabati ang may-ari. Nakakuha ng 50 puntos sa pagbasag ng depensa. Impossible. Hindi maaaring magkamali ang mga rekord ng paaralan. At ang limitasyon ng kontrata ng isang tao ay likas na. Hindi ito maidaragdag sa huli. Linmo, sigurado akong nag-cheat ka. Tama, Linmo, tiyak na nag-cheat ka. Lumayas ka na dito. Magrereklamo ako. Kakatapos lang ni Liuzi sa baba. Sadyang dinala niya ang 5 espiritu. Sa harap ko. Ngayon, bigyan natin siya ng leksyon. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Tiyak na nag-aalala si Linmo. Basta't ibigay mo sa akin ang karapatan sa kwarto ng Maari kitang hindi i-report. Ibigay. Sobrang maganda naman ang naiisip mo. Ulitin mo nga iyon. Sabihin mo ulit. Ikaw, na walang kaalam-alam sa mundo. Si Hyungi, Sun ay, anak ng direktor ng ahensya ng seguridad. Ah, si Hyungi, Sun pala, matagal na akong nakarinig tungkol sa iyo. Mukhang hindi ko gusto itong may salamin. Na bata, kung nais ni Hyungi, Sun, nasapakin siya. Maari kong isaalang-alang. Ano ang sinabi mo? Binabati kita, may-ari. Nakatanggap ka ng 50 puntos. Ayan, Gil. Son, maari. Magtiis ka sandali. Paglabas natin mamaya, babayaran kita. Kahit na ito'y pang-insulto sa akin. Pero nakapagpasaya kay Son Lily. Sa hinaharap makakakuha tayo ng proteksyon mula sa pamilya Son. Sulit ito. Okay. Ayan, Gil. Son, basta masaya ka. Ano man ang gawin ko, ayos lang. Ako. Binabati kita, may-ari. Nakakuha ng 50 puntos sa depensa. Ito si Son Lily. Talagang walang awa ang mga kamay mo. Pwede na ba ngayon? Ano ang pwede? Sabi ko, pag-isipan mo muna. Ngayon, pinag-isipan ko na. Hindi pwede. Linmo, wala kang hiya. Linmo, nagmamalaki ka bang lokohin ako? Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos sa paglabag. Maganda, ang mga puntos sa paglabag ngayong gabi ay umabot sa target. Hating gabi, dumating na ang alas 12 ng hating gabi. Magpapakita na ang isang nakakatakot na espiritu. Sa loob ng 1 minuto, papapasok na tayo sa hating gabi. Mga estudyante, pumunta na sa inyong mga silid-aralan at magtago. Para sa mga estudyanteng walang silid, magdasal na lang kayo. Linmo, maghintay ka. Hintayin mong matapos ang pagsusuri. Sisirain kita. Hintayin mong matapos ang pagsusuri. May sistema ako na makakapag-sign ng walang katapusang mga multo. Ano ang meron ka para ipagmalaki sa akin? Kian, ikaw, di ba sinabi mong lalabas ka para tulungan ako? Tulungan mo ako. Talagang tanga si Wukon. Kahit na nag-utos na siya, na makipag-ugnayan sa isang multo. May karapatan sa isang ordinaryong kwarto, pero pinilit ng isang babae na makuha ito. Ibinigay niya ang kanyang karapatan sa tirahan. Para sa iba, sabi niya kung may peligro si Wukon, siguradong lalabas siya para tumulong sa kanya. Nasaan na kaya siya? Karne. Gusto kong kumain ng karne. Amoy ko ang karne.
Alaynan, itong chainsaw na demonyo. Mukhang magaling ah. Hindi ko alam kung anong buhay. At lakas ng atake niya. Bata, sa tingin mo kaya kong talunin siya? Wala nang ibang paraan kundi subukan na lang. Walang laban, maghihintay na lang sa kamatayan. Gusto kong kumain ng karne. Si Wukong ay parang nawasak na. Kahit na mamatay ang kontratang demonyo, mananatili itong palaging okupado sa isang limitasyon ng kontrata. Ang kanyang limitasyon ng kontrata ay isa lamang. Ngayon, wala na ang natitirang piraso ng demonyo. Sa hinaharap, siya ay magiging isang. Hindi kailanman magkakaroon ng kontrata sa multo. Pero itong Electric Saw Ghost, mukhang maganda talaga. Hindi. Hindi. Matibay ang buhay, mataas ang atake. Sa bawat laban, nakuha na ang natitirang piraso ng demonyo. Hintayin kong obserbahan ulit ang kanyang estilo ng atake. Labas at kunin siya. Hindi masarap ang karne ng demonyo, hindi masarap. Kian. Tulungan mo ako agad. Patay na ang aking kontratang demonyo. Hoy, bakit hindi mo siya tinutulungan? Wala kang kontrata sa mga espiritu. Dapat sana'y hindi ka makapasok dito. Siya ang nagbigay ng pagkakataon sa iyo. Huwag mo akong isali, wala akong kinalaman dito. Siyang kusang nagbigay sa akin. Talagang walang silbi. Sige na, sisi na lang kay Wukong ang malas niya. Gusto kong kumain ng karne. Ayaw. Nakita na kita. Masarap na karne. Ang kamay ko. Hindi pa sapat. Kailangan pa. Hoy, nasaan ang iyong teleportation talisman? Mabilis nang gamitin. Mas mabuti pang mabigo sa pagsusulit kaysa mawala ng buhay. Tama. Teleportation talisman. Isa na lang ang natitira sa akin na kamay. Hindi ko maalis. Karne. Gusto kong kumain ng karne. Tanga. Hindi mo ba kayang gamitin ang bibig mo para alisin ito? Lin mo. Salamat. Salamat sa iyo. Wukong. Nabigo sa pagsusulit. Karne. Nasaan ang aking karne? Karne. Ibalik mo ang aking karne. Binabati kita, host. Nakakuha ng 20 puntos sa pagwasak ng depensa. Tumaas ang depensa ng Chainsaw Man. Kasalukuyan itong nasa 20%. May paraan na. Hindi ba't mahilig lang sa karne? Karne. Nasaan ang karne? Hoy. Nandito ang karne. Gusto mo bang kumain ng karne? May isa-same oil na idinagdag. Sobrang sariwa. Sobrang sariwa. Halika na. Dali, lumapit ka na. Gusto ko ng karne. Binabati ang may-ari. Nakuha ang 40 puntos ng depensa. Tumaas ang depensa ng Chainsaw Demon. Kasalukuyan ay 60%. Kailangan ng karne. Talagang matakaw. Hindi makakain. Binabati ang may-ari. Kumuha ng 30 puntos sa pagbasag ng depensa. Tumaas ang depensa ng Chainsaw Demon. Kasalukuyan ay 70%. Hindi makuha. Hey, wag umalis. Ang mga puntos ko. Kulang na lang ng 9 puntos. Labanan na. Hey, nandito na ako. Halika, kainin mo ako. Karne, malapit na. Mas lumapit ka pa. Nahuli na kita. Hindi mo maabot. Congratulations, host. Nakuha ang 30 puntos ng paglabag sa depensa. Tumaas ang halaga ng paglabag sa depensa ng Chainsaw Man. Kasalukuyan ay 79%. Dapat bang pilitin ang paglagda? Ngayon na. Karne. Pumirma. Ginoong Chainsaw. Handa ka bang ipagkatiwala ang iyong buhay? Kay Ginoong Lin mo. Gusto ko ng karne. Salamat sa iyong suporta. Matagumpay ang paglagda sa kontrata. Maganda, naubos na ang kasalukuyang limitasyon ng kontrata. Lahat ay nagamit na. Mag-isip na lang ulit sa likod. Kailangan lang gumastos ng 1,000 puntos para magbukas ng limitasyon sa kontrata.
Ang katapatan ng Chainsaw Man. Medyo delikado ah. Hintayin mong makalabas. Kailangan bumili ng 15 kilo ng baboy. Ilgi lang ng kaunti. Palayain mo ako. Karne. Gusto kong kumain ng karne. Mahalaga ito. Kailangan agad na mapataas ang kakayahan sa pagkontrol ng mga demonyo. Kailangan ding maabot ang ikalawang antas ng Demon Hunter. Kung hindi, malamang na mangyari ang pagkawala ng kontrol sa kontratang demonyo. Ang kasalukuyang puntos ng paglabag ng host ay 800. Nais mo bang buksan ang kakayahan ng Chainsaw Demon? Buksan ang unang kakayahan ng Chainsaw Demon. At ang pangalawang kakayahan, naka-activate na para sa Chainsaw Demon. Passive skill, Bloodthirsty. At active skill, Chainsaw Frenzy. Host na benepisyo sa pag-atake. Ang Chainsaw Demon na ito ay may passive. Mas mababa ang buhay. Mas mataas ang lakas ng atake. Aktibong kakayahan, Chainsaw Frenzy. May area damage pa. Talagang isang warrior type na kontrata na demonyo. Abala ako buong gabi. Sa wakas, makakapagligo at makakatulog na ako. Talagang nakakainis. Ano bang magagawa ko? Wala naman akong kasunduan sa mga multo. Lalabas lang ako para mamatay. Kung hindi dahil kay Wukong na nagbigay ng sarili niyang, ibinigay sa iyo ang karapatan sa tirahan. Ikaw ang nabigo sa pagsusulit kagabi. Tama ka dyan. Anong karapatan mong husgahan ako? Ang limitasyon ng iyong kontrata ay 0.5 lang. Swerte ka na nakakuha ka ng isang depektibong kontrata. Sino nang mag-aakalang ginamit mo ito? Anong paraan ng pandaraya iyon? Nasa hits na. Ano ang pinagkaiba natin? Congratulations sa lahat na umabot sa umaga. Nawala na ang Chainsaw Maniac kagabi. Ano? Nawala na ang Chainsaw Maniac. May natira pang isang malupit na espiritu sa ospital. May natira pang isang malupit na espiritu. Maghanda na kayo sandali. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula na ang susunod na yugto ng pagsusuri. Huwag nang magduda. Siyang nagwagi ako. Anong nangyari? Impossible. Ikaw ay nakipagkontrata lamang. Isang mid-level na masamang espiritu. Paano ito magiging level ng masamang espiritu? Kakalabanin ng Chainsaw Demon. Silin mo ay talagang malakas. Paano niya ito nagagawa? Binabati kita, host. Nakuha mo ang 50 puntos para sa pagwasak ng depensa. 2 lang. Yung silin mo, yung huling pagsusulit. Pwede mo ba akong dalhin? Pagkatapos nating makalabas, anong gusto mong ipagawa sa akin? Basta kaya ko. Huwag lang. Ayaw kong gawin. Mauwi ka sa kaparehong kapalaran ni Haokon. Saka na, ang katawan mo ay talagang karaniwan. Hindi ko rin gusto. Ikaw, sobra ka na. Ganyan nga, maging masunurin ka at magbigay ng puntos. Tunay na mabuting kaklase. Eksaminasyon sa Ghost Realm D. Espesyal na mode. Mode ng malaking pagtakas. Simula na ngayon, sa ospital ay natitira pang isang katamtamang masamang espiritu. 3 mabababang multo. Magpatuloy hanggang alas 12 ng tanghali. At makakapasa sa pagsusuri. Mangyaring ipagpatuloy ang pagsisikap. Klaseng intermediate na masamang espiritu. Kahit na tayo, ang lahat ng ating mga kontratang multo ay hindi sapat para labanan siya. Ano ang gagawin natin? Ikaw ay ikaw. Ako ay tayo. Bago ang pagsusuri. Sinabi sa akin ng tatay ko. Ang modelong ito, malaking labanan. Kailangan lang nating tumakas. Basta't makaiwas tayo palagi. Paghabol ng masasamang espiritu. Maghintay hanggang alas 12 lang. Walang mahirap niyan. Nga, bakit hindi ko maiwasang maisip? Di hamak na matalino si Miss Son. Tunay ngang sobra ang talino niya. Pero paano tayo makakatakas? Nagsimula na ang mode, di ba? Huwag kang gumalaw. Sa likod ni Xiaoqian. Lin mo, nakakatakot pero masaya, hindi ba? Nakikita kita. Sadyang naghahanap ka ng atensyon. Anong nangyayari? Hindi ba nila nakikita? Ako lang ang nakikita. Dahil ba sa dugo kong mata? Ako ay isang di nakikitang multo. Na natuklasan natin, kaya hindi na nagsasalita. Sobrang nakakainis. Tara na. Sobrang boring. Ikaw. Xiaoqian, phew. Ano ba talaga itong bagay na ito? Ito ang humahabol sa atin. Isang mid-level na masamang espiritu. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siyang isang walang anyong multo. Paano mo siya nakikita? Siguro dahil siya ang blood-eyed demon na nakipagtipan sa kanya. Hindi ko akalain na ang sugatang multo niya ay ganito kagaling. Kung hindi lang ako umalis noon. Sa silid ng mata, ang dugo ng mata na demonyo ay akin na. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng 50 puntos para sa pagwasak ng depensa. Saan galing ang mga puntos na iyan? Talagang nakakainis ang dalawang ito.
dahil hindi ninyo nakikita. Magsalba na lang tayo ng buhay. Basta't nakikita ko ang kinaroroonan ng mga demonyo. Kailangan lang nating magtagal hanggang 12. Bilisan natin, sumunod tayo sa kanya. Nakikita niya ang lokasyon ng mga multo. Tama lang na tumakbo tayo sa likod niya. Multo, papatayin kita. Ninakaw mo ang aking laman. Papatayin kita. Hindi na makontrol ang multo na may panggugupit. Kapatid na may lagari. Aking tunay na kapatid. May galit ka ba sa walang anyo na multo? Ninakaw niya ang aking karne. Ninakaw niya ang napakaraming karne. Pakalasin mo ako. Gusto kong patayin siya. Itong lagari na multo. Mababa ang katapatan niya. Mukhang kailangan lang. Patayin ang walang anyong multo. Doon lang siya tuluyang susunod sa akin. Kung hindi, baka ako ang magdusa sa kanya. Bakit hindi ka tumakbo? Mayroon bang dahilan? Hindi ba ito ang walang anyong multo na umikot sa likod? Ayoko nang tumakbo. Kailangan lang patayin ang walang anyong multo. Ano? Gusto mong patayin ang walang anyong multo? Ang walang anyong multo ay isa sa mga pinakamalakas na uri ng mga multo. Pinakamalakas na uri ng anak. Kahit na ang mga guro sa paaralan ay hindi siguradong madaling matalo. Anong pinagmamalaki mo? Bakit siya naglakas loob na baliwalain ako? Walang anuman, lumayo tayo ng mabuti. Kung mamatay siya, ikaw ang magiging isi. Tapos na, ang 7 estudyante ko ay lahat bumagsak sa pagsusuri. 4 ang malubhang na sugatan at umatras. 3 ang namatay. Ganon din sa akin. Lahat ng 8 estudyante ay malubhang na sugatan at umatras. Isa sa kanila ay lumabas pagkatapos. Natatakot na ako. Dinala sa mental hospital. Kung ganito ang mangyayari, wala tayong maihahandang. Mga mahusay na onyoji. Amin. Bakit hindi ka nagsasalita? Ano na ang sitwasyon? Mayroon pa akong 3 estudyante dito. Isa sa kanila ay silin mo. Napakahusay ng kanyang performance. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ay makakaiwas siya sa mode ng malaking labanan at matagumpay na makakapasa sa pagsusulit. At magiging easy. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto niyang makipagsagupaan sa masamang espiritu. Mode ng malaking pagtakas. Ito ay para suriin ang kanilang kakayahan sa oras ng krisis. Kakayahan nilang tumakas. Isang high school student. Paano niya mapapalayas ang masamang espiritu? Sobrang arugante niya. Nahanap kita. Maliit na tao na nakakakita sa akin. Anong mahirap sa makita ka? Kaya kong patayin ka. Sa iyo. Ngayon na. Ilusyon ng impyerno ng dugo. Kasangkapan ng halimaw na may antas na nakakatakot. Para sa akin, walang epekto. Bastos na bata, tapos na ang laro. Sa pagkakataong ito, silin mo ay nadapa sa isang patibong. Kasunduan sa isang sugatang espiritu. Grabe, sobra na talaga. Paano siya? Anong nangyari? Kuya, ang galing mo. Ikaw na ang bahala sa Chainsaw Man. Patayin ka na. Paano siya merong ganito karaming kontratang multo? 2 ganap na katawan kasama ang dugo ng mata ng demonyo. Hindi ba't ang limitasyon ng kanyang kasunduan ay 2.5? Papatayin kita. Para makuha mo ang aking laman. Boses ng kamatayan. Pagsugpo. Mabagsik na espiritu ng demonyo na hiyas. Ilalagay sa black market. Pwede ring maibenta ng 100,000. Maganda ang kinita. Nakita. Tumaas ang katapatan ng Chainsaw Ghost. Ngayon ay 25%. Ang Chainsaw Ghost ay sobrang simple. Mukhang ganap na pag-ibig at galit. Nakasalalay sa karne Madali lang yan. 3. Sa loob ng 3 araw nakipagkontrata. 3 multo. Ang kakayahang ito ay halos kapantay na ng mga Diyos sa militar. Ang mahalaga ay, nag-activate pa siya ng kasanayan. Ang tamang oras para tawagin ang multo. Sa pagitan ng pagpapalabas ng kasanayan, may tamang timing, at napakahusay niya ring kontrolin. Mukhang silin mo ang magiging top scorer sa pagsusulit na ito. Malamang silin mo nga ang karapat-dapat. Kailangan siyang alagaan ng mabuti. Siya ang ating Jiang Province. Pag-asa ng bukas. Magaling siyang batang. Pero hindi rin naman. Ganong kaeksaherado ang sinasabi ninyo. Huwag kalimutan. Siya ang anak ng direktor ng Bureau of Security. Gao Shishi. Sumali rin siya sa pagsusulit ngayong taon. Napatay din niya ng mag-isa. 2 malakas na kaluluwa na multo. Sa taong ito, nakakagulat na meron. Estudyanteng hindi nagkakalayo kay Gao Shishi. Magandang araw, direktor. Para sa mga estudyanteng may talento, kailangan nating suportahan sila.
Magbigay ng pinakamahusay na resources. Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta ka mismo sa experimental high school. Makipag-ugnayan ka. Itong batang silin mo. Ipasa siya sa aming Swiffing Academy para mag-aral dito. Siya ang ministro. Binabati ko kayong lahat sa pagdaan sa pagsusulit. Kabilang na silin mo na nakakuha ng AC sa pagsusulit na ito. Gantimpala ay isang jade na pulang espiritu. Sandali lang po kayo. Habang sinisimulan ang aray, ipapadala namin kayo pabalik. Sa klase ninyo, hindi ko inasahan na silin mo ay patuloy na nagtatago ng kanyang kakayahan. Huwag na huwag siyang papayagang makapasok. Sa Swiffing Academy, 6 years, ako ang nangunguna sa taon. Baka hindi na ako makasiguro. Namatay ang 3 sa pagsusulit. 6 na pa ang malubhang sugatan at dinala sa ospital. Ngayon na nga, ngayon na lang natitira. Hindi na bumalik si Hex Yaopang at Lin mo. Eksaminasyon sa Antas. Pero ito ang pinakaligtas na lugar, ang Ghost Realm. Hindi kaya hindi rin nila mapapasa ito. Kung ganito, kahit kolehiyo na lang, hindi na makasampa. Ang rate ng pag-angat ko. Alaynan. Itim na chubby. Eksaminasyon sa E-grade na lugar ng mga multo. 60 puntos. Bakit hindi pa nakakabalik si Bromeng? Pasok na silin mo. Pagsusuri sa Antas E ng mga multo. Hindi pa siya lumalabas. Walang masamang nangyari, di ba? Ano? Pumunta silin mo sa Antas E ng mga multo. Hindi ko ba sinabi? Dapat ay alamin niya ang kanyang kakayahan. Kailangan bang pumili ng Antas E? Dahil wala pang naibalik na katawan. Dapat ay buhay pa siya. Tumawag ako sa kagawaran ng edukasyon para magtanong. Buhay ka pa pala. Nakalabas ka mula sa E-level na lugar ng multo. Lin mo, hindi ka man lang nasaktan. At ang buong katawan mo ay sobrang linis pa. Nakatanggap ka na ba ng pagsusulit? Hindi ba, Lin mo? Ang resulta ng teoryang pagsusulit mo at ang talento mo. Lahat ay nasa pinakababa sa buong paaralan. Pero nakapasa ka pa rin. Sa pagsusulit ng E-grade Ghost Realm. Naku po. Ang lakas mo talaga, Mok. Nakikinig lang siya sa mga chismis. Sinasabi sa libro. Sa E-class na Ghost Zone, sobrang delikado. Kapag pumasok, bibigyan ng bawat estudyante ng isang teleportation talisman. Sa tingin ko, gamit lang niya ito. Lumabas na ang teleportation talisman. Sabi ko, kaklase. Totoo ang mga marka ko. Kung gusto mo, maniwala ka o hindi. Sinasabi mong totoo ang mga marka. Kaya sabihin mo nga, bakit? Walang marka mo sa itaas. Nakuha ko pa nga ang ihi eh. Anong sinasabi mo? Bakit kailangan mo pang magpaka-ambisyoso? At pumunta sa E-level na pagsubok. Ngayon, ayan na. Hindi ka na makapasok sa kolehiyo. Ay. Sige na, Mok. Mag-aral na lang ulit ng 1 taon. Naghihintay ako sa iyo sa kolehiyo. Hindi talagang pumasa ako sa pagsusulit. Nakuha ko pa ang EC. Ayos na, natapos na ang kalokohan. Sa mga estudyanteng hindi maganda ang resulta, maaari mong isaalang-alang ang pag-ulit o direktang magtrabaho. Susunod, tapusin natin ang huling aralin. Guro, pasensya na. Maaari bang itanong, silin mo ba, ay nasa klase na ito? Lin mo, lumabas ka muna. Ako silin mo. Sino po kayo? Ako po ay rektor ng White Sheep Academy. Nandito po ako upang imbitahan silin mo na sumali sa aming paaralan. Personal na pumunta ang aming guro upang mag-recruit. Ganito ako ka-espesyal. Pero silin mo, hindi siya pumasa sa pagsusulit ah. Sa buletin ng mga resulta, hindi niya nga narinig ang resulta. Ginoo, ikaw ang guro ni Lin mo, di ba? Hindi mo ba alam? Bawat taon sa Jiang Province, ang nangungunang estudyante sa pagsusulit ng mga espiritu ay palaging itinatago ang kanilang mga marka. Sinasabi mo ba na silin mo ang nangungunang estudyante sa pagsusulit ng mga espiritu sa Jiang Province ngayong taon? Alam ko na. Lin mo, ikaw ang tinuruan ko. Pinakamagaling na estudyante na. Katatapos mo lang na hindi maniwala. Kaya kong tapusin ang pagsusulit. Kaya, Ginoong Zai, kausapin mo si estudyanteng Lin mo. Magpapatuloy ako. Magtuturo ako sa ibang estudyante. Tayo ay mula sa Aris Academy. Maari kitang bigyan ng exemption sa lahat ng mga bayarin sa paaralan at tirahan. At sa sandaling makapasok ka, ay maaari kang direktang pumasok sa elite class. Anumang kurso ang gusto mo. Ang saya naman. At saka, ang ating paaralan ay may malawak na lupain. 600 na ektarya. Ito ang pinakamalaking paaralan sa buong lalawigan. Lahat ng kurso ay narito. Maging ito man ay nurse, tank, o assassin. O kahit na mage na propesyon, mayroon tayong mahusay na mga guro. Ang bawat guro ng kurso ay nasa antas ng 6 na antas ng Onmyoji. Hehe. Hihe. Kumusta? Naakit ka na ba? Kung naakit ka na, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon ngayon? Ayusin na natin ang mga papeles para sa pagpasok. Classmate Lin mo, pinapayuhan kitang mag-isip pa ng mabuti. Kolehiyo ng Bawang Puti, pinakamalawak ang sakop sa buong probinsya.
Dahil, mayroon silang 140,000 ektarya. Lahat ay mga abandonadong libing. Pero ang mga guro sa aming paaralan, lahat ng ito ay karaniwan lang. Huwag nang gawing karaniwan. Sa inyong paaralan, ikaw lang ang guro dito. Mukhang ang Selfyang College ay isang peke na universidad. Hindi lang namin alam kung sino itong magandang guro. Anong paaralan iyon? Ako ay isang guro mula sa Xufeng Academy. Ngayon ay pumunta ako dito upang imbitahan ka. Mag-aral sa Xufeng Academy. Xufeng Academy. Sa Jiang Province, ito ang pinaka-elite na paaralan para sa mga espiritu na tagapagbantay. Ito ang pinakamataas na paaralan para sa mga espiritu na tagapagbantay sa buong bansa. Tama, alam mo na. Hindi ko na ito pahahabain. Ito ang aming aplikasyon sa pagpasok. Ayos lang, ayos lang. Ang mga magagandang talento, saan man sila naroroon. Laging nagniningning. Ministro, naisubmit ko na ang aplikasyon ng tao. Nasa kamay na nilin mo ang mga ito. Agad na kanselahin ang kwalifikasyon sa pagpasok nilin mo. Ang direktor ng ahensya ng seguridad at ang bise-direktor na si Son ay nagbigay na ng abiso na ipagbawal silin mo sa lahat ng universidad sa buong lalawigan. Ano, pagbabawal? Deputy Director Son. Sa pagsusulit sa Ghost Realm, yung nakasalubong niya na si Sun Lily, yung tatay niya, ang bilis talaga ng galaw niya. Pasensya na, baka hindi ka makapasok. Sa Xufeng Academy, pati na ang buong probinsya ng Jiang. Kasama ang mga kolehiyo, hindi ka tatanggapin. May nagalit ba sa'yo? Mukhang ganun nga, mas mabuti pang hanapin mo ang taong iyon. Maging mahinahon, humingi ka ng tawad. Kung hindi sa iyong kakayahan, mawawala ka na lang. Sayang naman. Kahit na walang tumanggap sa akin sa paaralan, hindi ba't pwede akong mag-aral mag-isa? Hindi ganun kadali. Kailangan mo ng paaralan. Kailangan mong maging karapat-dapat na pumasok sa mundo ng mga multo. Hindi ka nag-aaral. Saan ka magpa-practice ng actual combat? At saka, hindi ka pumasok sa kolehiyo. Hindi mo pa nga makuha ang sertipiko ng Ghostmaster. Hindi ka pwedeng pumasok sa mundo ng mga multo. Kaya kahit may sistema ako, paano pa ako makikipag-ugnayan sa mga multo? Medyo nakakalito na nga ito. Batang tao. Mas importante pa rin ang hinaharap. Makatwirang magpasuko sa kapangyarihan. Yan ang tunay na matalino. Bakit ako magpapasuko? Sino ang nagsabing wala ng kolehiyo na tatanggap kailin mo? Tinanggap ako ng Ship Academy. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako tatanggapin ng lahat ng universidad sa Jiang Province. Hindi ba kayo natatakot na ma-offend ang seguridad? Anong kalokohan ang seguridad? Hindi sila makakapasok dito. Sa aming paaralan ng Yang, hindi kayo sakop. Sa tingin ko talaga namang, Bureau ng Seguridad, hindi tinitingnan ang inyong paaralan ng Yang. Bilang isang paaralan. Umalis na kayo, Guro Aming. Bakit ganyan ka makipag-usap? Kami ay mula sa Ship Academy. Ngunit ito ay formal na mekanika. Basta pumunta ka sa aming akademya. Sapat na ang mga espiritu. Lin mo, ang pagpasok sa kolehiyo ay isang bagay na panghabang buhay. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Guro. Walang bayad ang tuition at gastusin sa buhay. Tama ba? Tama. Lin mo. Siyempre, magsisisi ka. Tingnan mo na. Bro mo, yung promotional video ng Ship Academy. Pinanood ko. Grabe, ang galing ng mga guro. Malaki pa ang campus. Ang ganda ng universidad na ito. At saka, kusa pa silang lumapit sa akin para mag-enroll. Siguro dahil, may angking kang kakaibang talento. Nadiskubre ng principal. Sabi rin ng nanay ko ganoon. Piso'y pera rin, di ba? May kaklase ka bang na maaring i-rekomenda dito na nag-aaral sa ating Selfyong Akademya? Magre-rekomenda ako ng isa. Ibibigay ko sa iyo ang numerong ito. 80. 800. Bayaran sa loob ng 24 na buwan. 100. Basta, Xiao Pang sa mga grado mo. Hindi ka naman makakapag-aral sa magandang kolehiyo. Mas mabuti pang ibigay mo ang kaunting pera sa kapatid mo. Kuya mo, tatawag na ang nanay ko na umuwi na para kumain. Hindi na kita sasamahan maglakad ngayon. Sige, magkita tayo ulit sa pasukan. Kita tayo sa pasukan, kuya mo. Kuya, yung silin mo, talagang nakakainis siya. Ngayon ay may kaklase na nagmamayabang sa harap ko. Talagang isang grupo ng mga taong hindi marunong sa mundo. Tiate, Lily, ngayon ay isa ka na sa amin na estudyante ng Xufeng Academy. Bakit ka pa makikipagtalo sa basura? Sinabi na ng tatay sa lahat ng universidad sa probinsya na blacklist silin mo. Ngayon, isa na siyang asong ligaw na walang gustong kumuha. Yung mga probinsyano na iyon. Kung magpuri na lang. Bakit ka nagagalit? Pero hindi pa rin ako nakakapagpigil. Maging sigurado ka, isang batang walang koneksyon na naglakas loob pang makialam sa atin. Mga anak ng ahensya ng seguridad. Siya. Tapos na siya. Kuya, yan si Jai ay silin mo. Siya yun. Mura lang ang mga ghost beds. Huwag palampasin habang dumadaan. Malaki ang benta at may wholesale price pa. Boss, magkano ang mga ghost beds na ito? Kitang-kita namang mahirap na estudyante yan.
Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klase ng mundo. Titiyakin kong sisingilin ko siya ng husto. Isang presyo na 40. Isang presyo na 40,000. Boss, hindi ka patas. Akala mo hindi ako marunong mag-judge ng halaga. Sa tingin ko, hindi lalampas sa 20. Ano ng 20? Walang milyon. Gusto mo pa akong lokohin. Ibigay mo na ang mga puntos. Nga. Tingnan mo, ang dami ng bitak ng diamante mo. Akala mo ba bobo ako? Ibaligya mo sa akin ang diamanteng ito. Kukunin ko na. CJ, sir. 900. Magbabayad po ba kayo gamit ang card o cash? Gamit ang card. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kung wala kayong pera, wag na kayong pumunta sa palengke. Nasasaktan ang aming mukha bilang mga tagapangalaga ng demonyo. Sino ba talaga ang may kasalanan? Nawala ang mukha ng shaman. Gumastos ng 60,000. Bumili ng isang pirasong may bitak na espiritu ng perlas. Ito ang presyo sa merkado. Sobra na ang halaga nito sa ilang libong piso. Si Ginoong Sun ay talagang isang biktima ng panloloko. Ano? Ano nang nangyari? Ha? May pera ako. Gusto ko talaga. Bumili ng mga sirang ghost beds. Ikaw ba ang bahala? Magaling kang makakita ng kalidad. Dito ko itinatago. 30 ghost beds na may sira. Orihinal na 865,000. Isang presyo. Ibibigay ko sa iyo ang 8 milyon. Ano sa tingin mo? Ano? Itong mga bitak na diamante. 10,000 lang ang halaga nito. At ikaw ay humihingi ng 8 milyon. Kuya, binigyan tayo ng tatay ng 8 milyon. Huwag kang magpapauto lahat. Sino ang may lakas ng loob na ipatanggal ako sa lahat ng universidad sa probinsya? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ang galing ko. Ito ang ating Bureau of Security ng Jiang Province. Tahanan ng Vice Director Son. Kaya ba ng anak ng mayaman? Ito ba ay hindi sa ating Suifeng Academy? Si Senior Son mo mula sa 2 taon. Sikat siyang henyo sa buong paaralan. May kontrata siya sa 3 espiritu. Siguradong si Vice Director Son. Nagmamalasakit sa ating mga tao upang maiwasan ang mga peking produkto. Kaya't siya'y naglabas ng sariling pera upang bilhin ang mga sirang perlas. Talagang nag-aalay siya para sa iba. Lin mo. Niloko mo ako. Gusto mo ako. Ito ang gusto mong bilhin. Ikaw ang anak ng pamilyang Sun. Ang henyo ng Suifeng Academy. Hindi ka naman nag-iisip na umatras, di ba? Ikaw. Ayos. Bibili ako. Nakatanggap na. 7 milyong. Haring anak na lalaki. Maraming salamat sa pagbili. Anak, ano ang gagawin natin? Kung malaman ito ng tatay, na ginastos natin ang 7 milyong. Sa isang kalat, tiyak na magagalit ka talaga. Binabati kita, host. Nakuha mo ang 50 puntos na break defense. Parang nakikita ko na kayo. Hindi masaya, Lin mo. Sobrang yabang mo talaga. Lin mo. Magpapasimula ako ng hamon sa'yo. Galing mo naman. Kahit na tumanggap ka pa. Hamon mula sa estudyante ng Suifeng Academy. Sa mga nakaraang taon dahil sa lakas nila, naging mapang-api sila. Kung ang batang high school na ito ay makakatama sa kanila, maaari na ring ituring na pinahiya sila. Sige na, sa kanya lang ba? Si Senior Sun Mao. Pero sa paaralan namin, sikat na henyo, ay si Jiang Sheng. Pinakabatang Liu Chong Yugi Master. Estudyante ni Professor Zhang Ming. Zhang Ming. Siya pala ay estudyante ni Zhang Ming. Ay naku, mukhang. Talo na tayo. Napag-usapan na natin, kung tinanggap mo ang hamon ko. Kahit pa mapatay o mapinsala ka, huwag mo na akong sisihin. Tigil, ang dami mong kwento. Ikaw na isang sophomore, nang aapi sa akin nakakagraduate lang sa college entrance exam. Kung hindi mo ako matatalo, umalis ka na lang. Hindi ka pa nahihiya, kung mananalo ako. Yung kahon ng mga ghost beds mo ay mapupunta sa akin na. Walang pagsisisi, kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Si Senior Sun Mox ay tiyak na mananalo. Magsisimula na ang laban. Gusto ko ng karne. Nagsisimulang masamang espiritu. Kasing liit lang ng langgam ang laban. Malamig. Huwag kumain ng malamig na karne. Kumain ng mainit. Sobrang galing ni Senior Sun Mao. Kapag lumabas ang 3 kontratang multo, tiyak na matatalo si Lin mo. Giant View ang magiging harapang depensa. Electric Ghost ang magbibigay ng atake. Drowning Ghost ang magkokontrol sa buong laban. Ang lineup na ito ay talagang perpekto. Ito na ang Lin mo. Nakapagtataka na naglakas loob siyang tumanggap ng hamon mula sa mga estudyante ng Suifeng Academy. Medyo sobrang mayabang na Mukhang si Director Gao at Deputy Director Sun ang nagpasya. Tama iyon. Si Lin mo ay talagang isang mangmang.
Hindi makakalayo sa daan ng mga shaman. Hindi siya makakalayo. Narinig ko mula kay Vice Director Son, na si Son Mao ay umunlad ng husto kamakailan. Ngayon, ay tamang pagkakataon para mag-enjoy tayo. Ang kanyang lakas, ay hindi masama. Tanging si Son Mao lamang na ganitong estudyante. Ang talagang, hinaharap na talento ng Xiago. Kakayahan ng Drowning Ghost. Suffocation. Napaka-strong na control skill. Hindi na ako makahinga. Hahaha. Nasa ilalim ng kamay ko. Kahit ang mga kakayahan ay hindi mailabas. Kailangan kong kumalma. Huminga sa ilalim ng tubig ng 2 minuto. Hindi naman ito mahirap. Ganito lang. Lumabas ka na. Hindi maikot-ikot ang lagari. Tapos na. Tapos na ang laro. Dapat nang tapusin. Dahil sa pangalawang kasanayan ng multo. Kuryenteng kamatayan. Silin mo ay talagang nakakita sa lahat ng kahinaan ng kamatayang kuryente. Paano nagawa iyon ng isang estudyanteng mataas na paaralan? Ano? Nakawala siya. Panahon na para ako ay umatake. Multo ng nalunod. Reverse Death Skill 3. Pagkakagapos. Maliit na kasanayan. Hahaha. Di ka makagalaw, siguro. Akala ko ang husay mo talaga. Tingnan mo nang mabuti. Sino talaga? Hindi na makagalaw. Ano? Ano nang nangyayari? Ano? Paano ito posible? Ito ay isang counter-skill ng Blood Eye Demon. Siya ay isang bagong graduate na high school student na nag-activate ng pangalawang kakayahan ng Blood Eye Demon. Hindi ba? Siya talaga ay isang pambihirang talento na mahirap matagpuan sa isang siglo. At siya ay walang sistematikong pagsasanay. Kaya mo nang gawin ito. Ang antas ng pagkaunawa na ito. Talagang nakakagulat. Matatalo na ba si Son Mao? Sino ang nagsabing matatalo ang kuya ko? Hindi pa tapos ito. Kuya, gamitin mo na ang iyong pinagsamang teknik. Hanggang dito na lang. Paningin ng higante. Explosion. Ang baho. Ang iyong malakas na atake ay atake ba ng biochemical? Lin mo, ibibigay ko pa sayo. Ang huling pagkakataon na magpasya kang sumuko. Basta't handa kang lumuhod. Humingi ng tawad sa akin at sa kapatid kong babae. Aminin mong isa kang walang silbi. Titigil na ako dito. Kung hindi, kapag inilabas ko ang aking pinagsamang atake, hindi ka mamamatay. Pero tiyak na masasaktan ka. Napakaraming sinasabi. Hindi alam ang kabutihan. Medyo may mali. Bakit wala ang nalunod na espiritu? Ito ay nalunod na espiritu. May kakaibang bagay sa pinagsamang kasanayan na ito. Pagsabog ng higanteng pananaw, lumilikha ng tubig, kasama ang kakayahan ng nalunod na espiritu na humawak. Ikulong mo ako. Sa huli, patayin mo ako gamit ang kidlat ng demonyo. Tumpak na tumpak, durugin mo ako. Kahit napilitin kong umiwas, dahil sa conductivity ng tubig, mamamatay pa rin ako. Sai, itong estudyante sa high school. Kahit na magaling na siya, pero hindi pa rin siya mananalo. Sa second year pa siya. Kung hindi si Son Mao ang kalaban niya, siguro may konting sansa pa siya. Ganito katalino si Son Mao. Sobrang lakas talaga niya. Talagang hindi nakakabigo. Ang estudyante ng aking surfing academy. Sa ikalawang taon pa lang ay naunawaan na ang kanyang pinagsamang kakayahan. Sa taong ito, tiyak na magkakaroon ng pwesto si Son Mao sa malaking paligsahan ng mga paaralan. Ngunit malinaw na naaalala ko. Silin mo ay nasa pagsubok. Sa EU level na lugar ng mga multo. At nakipagkontrata siya sa 3 multo. Hindi niya ito tinawag. Walang kakaiba dito. Maaaring sa tingin niya. Kahit natawagin niya, hindi siya mananalo. Dapat ganito ang sitwasyon. Siyempre, mas malakas si Son Mao kaysa sa kanya. Ano bang balak nilin mo? Ano ang nangyari sa Chainsaw Demon? Bakit siya tumatakbo patungo kay Son Mao? Hindi ba't gusto niyang ipagpalit ang kanyang buhay? Kakaunti na lang ang natitirang espiritu ko. Sapat na lang ito para makapagpalabas ng 2 kasanayan. Kahit nagamitin ko ang ilusyon para kontrolin ang nalulunod na multo, makalabas lang sa tubig na to. Pero kapag bumagsak ang bagyo, hindi pa rin ako makakatakas. Kahit anong gawin, patay pa rin.
Mas mabuti pang subukan. Mula bisikleta maging motorsiklo. Sira ang ulo. Namatay sa kuryente. Bumalik ka. Ganito lang ang kakayahan mo. Gusto mo pang palitan ang buhay ko. Malapit na. Kulang na lang ng kaunting dugo ang electric saw demon. Maaktibo ang passive bloodlust. Maaaring tumaas ang lakas ng atake. Nang higit sa 10 beses. Kaya ko pang lumaban. Ano, masarap, kumain ng karne. Saksak ng panggugulo. Huwag. Multo na nalunod. Bumalik ka. Ang tenga ko. Ngayon na. Ako na ang susunod. Multo na may malaking dibdib. Boses ng kamatayan. Anong ingay ito? Hindi maganda. Bumalik ka na. Hindi. Linmo. Sheng. Linmo, Sheng. Natalo ka, yung kahon ng mga multo. Kailangan mo bang ibigay sa akin? Salamat. Sige, aalis na ako. Ginoong Linmo, maaari ba kitang tanungin? Paano ka nanalo? Laban sa henyo ng Suifeng Academy. Ginoong Linmo, naghahanap ba ang singhuyugitan ng tao? Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Gao Longshen. At ni Sandeli. Ang ganda ng mga potensyal na ito. Sinasara lang nila ng ganun-ganun na lang. Talagang isang grupo ng mga baboy ang isip. Si San Mao ay estudyante ni Xufeng. Dapat ba tayong umakyat? Tingnan mo ang kanyang mga sugat. Anong tinitingnan mo? Nawala na ang mukha ni Xufeng dahil sa kanya. Kuya, okay ka lang ba? Hugh, huwag kang mag-alala. Nandito kaming mga kapatid sa ibaba. Nakikita namin ng malinaw. Itong batang ito ay isang unang antas na tagapangalaga ng espiritu. Walang tunay na kakayahan. Ngayon, ubos na ang kanyang espiritual na lakas. Agad mo siyang habulin. At bigyan siya ng leksyon. Kaya niyang mang-api. Sa akin at sa kapatid kong lalaki. Talagang hindi alam ang gagawin. Dumaan sa maliit na daan at bumalik na agad sa bahay. Marami tayong nakuha ng mga espiritu ngayon. Kahit na may mga bitak ito. Pero sapat na ang lahat para ma-upgrade ang mga Blood Eye Demons. Ito ay uhog ng Corrosive Demon. Mabilis din siyang nakatakas. Sobrang nakakadiri. Kung madapuan ako ng likidong ito, hindi lang ako mabubulok kundi madidiri rin. Vampira, medyo komplikado na ito. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw na silin mo, di ba? Mga asong walang kwenta, na naglakas loob pang mang-abala sa Snow Phoenix Academy. Tapos na, naubos na ang aking kapangyarihan. Hindi ko kayang labanan silang tatlo. Kailangan ko lang magpigil, at maghanap ng butas, para makatakbo sa pagkakataong iyon. Yung tatlong kuya na yun. Gusto nilang mang-hold up. Sino ba ang magbibigay sa'yo niyan maliit na pera? Yun ay pang-aakit sa babae. Pero kayo, medyo marami kayo. Binabati kita, host, nakuha mo. 50 puntos sa emosyonal na puntos na nawasak. Ang sama mo. Huwag mo na siyang kausapin. Nakaaway mo si Sonje. Kailangan mong mamatay ngayon. Pair, bumunot ka agad. Walang ibinibigay na pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang gusto namin ay ang buhay mo. Pareho silang low health. Sino ang papasok? Gusto mong mamatay, sumuko ka na agad. Akala mo hindi ko gustong sumuko. Wala silang binibigay na pagkakataon. Tapos na tayo. Tumakbo ka na. Sino ang umatake? Sa mga mata ko, ay mga tear gas at chili water. Buti na lang ngayon ay bumili ako ng regalo. Para sa tatlong multo. Malaking dibdib na multo, iligtas mo ako. Bakit ka nakatunga nga? Bumaba ka na agad. Kailangan niyang tumakas. Agad siyang pigilan. Kaya niya ring lumipad. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Maliit na babae. Binalaan kita. Agad na itapon mo yung masamang batang yan. Sino ang makakalaban sa mga tao ng Suifeng Academy? Walang magandang kahihinatnan. Ano bang masama sa Suifeng Academy? Para sa akin, basura lang ito.
Mukhang pareho ang pananaw natin, mga bayani. Nakaaway ng batang ito. Pero mga tao ng seguridad ang kanyang nainis. Ikaw rin ay isang spirit master, di ba? Talagang gusto mong makipag-away sa Bureau of Security. Tama. Pinakamayamutin ko ang Bureau of Security. Kaya makipag-away ako sa kanila. Kaaway ng Bureau of Security ay ang aking kaibigan. Hawakan mo ng mahigpit. Ikaw ang magkontrol sa direksyon. Ay, huwag. Hindi pa ako nakalipad ng eroplano ah. Ang batang ito ay nakatira sa ganitong lugar. At may galit sa ahensya ng seguridad. Baka siya ay isang takas na kriminal. Ang pangalan mo ay Lin mo, di ba? Ako nga. Yung nagligtas ka sa akin kanina. Maraming salamat. Ako, ay nanakaw. Ibigay mo ang lahat ng mga espiritu sa iyo. Ibigay mo lahat. Hindi ba? Kakalabas lang sa lunggan ng lobo. Papasok na naman sa bibig ng tigre. Sige na, ngayon, nanghihina na ako sa espiritu. Nasa teritoryo na naman siya. Wala na akong lakas pang labanan. Ngayon, sa kabila ng lahat, naisalba niya ako. Hindi siya nagsayang. Ikaw ang aking buhay na tagapagligtas. Huwag nang pag-usapan kung magnanakaw o hindi. Salamat. Tama na. Sige na. Nagbibiro lang ako. Talaga, ngayon. Nais ko sanang magnakaw sa'yo. Pero talagang sinaktan mo ako ngayon. Mukha ng Swiffing Academy. Mukhang nakaaway pa ang mga tao ng seguridad. Maaari na rin itong ituring na sa aking Black Shagang. Kabilang na sa sarili kong tao. Talagang ayaw ko. Ako na isang tagapagsalita ng Black Shagang. Kapag sinabi ko na, hindi na ito mababawi. Sige na. Salamat sa iyo, pinuno ng Black Evil Gang. Sayang naman. Ang laki ng kahon ng mga espiritu. Mahal ang halaga nito. You said the way, tagapagligtas. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ran. Ang pangalan na Ann na may kapayapaan. Ang Ran na may kahulugan. Ann. Ang nanay ko rin ay may apelyidong Ann. Ang swerte naman. Ito ang unang pagkakataon kong makatagpo ng taong may kaparehong apelyido ng nanay ko. Ako ay nag-uan sa aking ina. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Nasa ospital lang siya. Kaya ka ng agaw. Mangutang para sa mahihirap, para mapagamot ang nanay mo. Ang nanay na may malubhang sakit. Nawasak na siya. Tama nga. Mukhang ayaw mo sa ahensya ng seguridad, ah. May alitan. Malalim ang galit. Lalo na kay Direktor Gao Longshen ng ahensya ng seguridad. Isang araw. Sisikapin kong siya igumuho sa kanyang sarili. Hindi siya magkakaroon ng magandang kamatayan. Talaga namang nagkaisa tayo sa hirap at ginhawa. Ang direktor ng ahensya ng seguridad na si Gao Longshen at ang vice-direktor na si Sundeli ay nag-utos na ipagbawal ako sa lahat ng universidad sa Jiang Province. Ngayon, nasaktan ko pa ang anak ni Sundeli. Maaari na rin itong ituring na malaking alitan sa kanila. Susuportahan kita. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ngayon, nasugatan ko si Sunmo ng ganito. Yung mga pumunta para maghanap ng gulo, hindi pa rin nagtagumpay. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa ba sila sa paggawa ng maliliit na kalokohan. Dahil nasuspindi ka na sa buong Jiang Province. Gusto mo bang sumali sa Black Serpent Gang? Sundan mo lang ang boss ko, gagawin natin ito. Hindi ka talaga magugutom. Salamat sa kabutihan mo, boss. Pero nag-apply na ako sa Aris Academy. Walang pakialam ang kanilang punong guro. Sa pagbabawal ng seguridad, handa silang tanggapin ako. Bukas, pupunta na ako sa paaralan para mag-enroll. Nandito na tayo sa White Sheep Academy. Moko, hindi ba tayo napadpad sa maling lugar? Ito ba talaga ang White Sheep Academy? Mukhang isang libingan ito ah. Dapat nga. Hindi ba lahat ng istasyon dito ay White Sheep Academy? Sa tingin ko, ito marahil ay isang simulated na libingan na itinayo ng Sheep Academy. Bilang isang pagsubok para sa mga bagong estudyante na papasok sa paaralan. Isipin mo, kailangan nating matutunan kung paano maging isang onyoji kung hindi man lang tayo makadaan sa isang disyerto. Hindi pa nga makalakad sa sementeryo. Bakit pa natin babasahin yun? Sabi mo, di ba? May punto ka, may punto. Mas magaling talaga si bro, siya ang naisip. Tayo na. Bro. Malayo pa ba tayo sa paaralan? Madilim na ang araw. Ayon sa navigation, mga 1 kilometro na lang. Malapit na, magpursige ka. Ang galing. Mok, hintayin mo ako. Ano ang bagay na iyon? Isang uri ng masamang espiritu, ang King Shigi.
Ang King Shigi na ito, siya ang lider ng lugar na ito ng mga libingan. Ibang mga multo ng libingan ay naaapektuhan ng kanyang masamang enerhiya at lumapit dito. Ano ba to, Mok? Ayoko pang mamatay. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Agad na tawagin ang kontratang multo. Hanapin ang pagkakataon na makalabas. Saksakin siya ng electric saw na multo. Basurang multo. Moko, mabilis, pumasok ka dito. Moko, tulungan mo ako. Puta, bata, itong kontratang multo. May depensa lang. Walang lakas ng atake. Saksakan ng demonyo. Bilisan mo, iligtas si Pangs. Tulong. Diyos ko, naway pagpalain ng matandang babae. May karne. Gusto kong kumain ng karne. Mok. Gusto akong kainin ng kontratang demonyo mo. Bilisan mo, iligtas mo ako. Iwanan mo na yung panggupit na demonyo. Ikaw, matakaw. May laman ba? Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Bibili ako ng karne para sa'yo bukas. Mister, narito na ang berdeng bangkay na demonyo. Malaking dibdib na demonyo. Boses ng kamatayan. Nakatigil na. Sausaw na demonyo. Agad na putulin ang berdeng bangkay na demonyo. Agad. Naku. Ang chainsaw na multo ay pang-umpisa lamang. Antas ng masamang espiritu. Ngunit itong asul na bangkay na multo ay nasa antas ng masamang espiritu. Hindi kayang putulin ng chainsaw na multo ito. Tapos na, ang kakayahan ng malaking dibdib na multo ay din. Hindi ito mapipigilan ng matagal. Kailangan na nitong makaalis. Sayang, hindi pa ako nakakabuo ng 2,000 na puntos ng break defense. Nakakabuo na sana ako ng 2,000 na puntos. Hindi pa ako makakapag-set ng bagong limitasyon sa kontrata. Kung hindi, subukan ko sana ulit. Ngayon, kailangan na lang talagang magsikap. Sobrang lakas naman nito. Mga kapwa estudyante. Maligayang pagdating sa Zhang Academy. Mga bagong estudyanteng nawala ng bagahe. Magpila kayo ng maayos. Isa-isa lang. Mukhang. Ang grupong ito ng mga bagong estudyante ay naka-experience ng atake ng mga multo sa libingan. May ilan pang nawala ng kanilang mga bagahe. Hindi ba sinasabi na sa Saingekan Academy, ang ratio ng mga estudyanteng lalaki at babae ay 900 at 999 sa isa. Sino yung napakagandang babae kanina? Iyan ang ating kolehiyo. Ang nag-iisang babae. Si Senior Muwan King. Hindi lang siya maganda. Siya rin ay isang henyo na spirit master. Bakit hindi si Senior Mew ang mag-aasikaso sa atin mga bagong estudyante? Bakit sila, mga batang iyon? Bakit? Anong bakit? Nakita mo ba yung payat? Siyempre, siya ang piniling pinakamahusay ng prinsipal. Itinalaga si Senior Mu na makipag-ugnayan sa kanya. Kayo, mga estudyanteng walang silbi. Ayos na nga na ako ang makipag-ugnayan. Magsimula na kayong umakyat sa dorm. Tara na, tara na. Ang libingan sa labas ay para sa akademya. Ito ay espesyal na inilalaan para sa pagsubok ng mga bagong estudyante. Pagsubok, kayong dalawa ang pinakamatagal na nakatagal sa ilalim ng mga aswang ngayong taon. Kayo ang pinakamagagaling na bagong estudyante na nakita ko. Talaga namang kahanga-hanga. Bakit parang totoo ang nangyayari sa ating akademya? Dapat iniisip ng paaralan na mas tunay. Ang pagsubok sa ilusyon para mas masukat. Ang kakayahan ng estudyante na mag-adjust sa sitwasyon. Tama, isang E-class na lugar ng multo. Isang top student na nakakuha ng 70 puntos. Ang batang silin mo ay matalino talaga. At saka, yung mga multo sa liblib na libingan. Madali lang nilang mapapatay, di ba? Sige na, aalis ako muna para ayusin ang mga papeles niyo sa pagtira. Mokong, ang White Sheep Academy ang sobrang nakakatakot. Isang uri ng masamang espiritu, ang aswang na zombie. Ginamit pa nga ito sa pagsubok. Halos kami ng kapatid ko ang napahamak. 3 taon na akong sumusunod kay Muwan King. Hindi man lang siya nagbigay sa akin ng magandang mukha. Itong bagong estudyanteng silin mo. Bakit siya ang may karapatang mangibabaw sa akin? Ano nang masasabi mo? Gagawin ito mamayang 12:00. Sistema. Ilang puntos na ba ako ngayon? Kasalukuyang puntos sa emosyonal na depensa. 1,225. Nasa layo pa ng 785. Bago ma-activate ang bagong limitasyon ng kasunduan. Kailangan pang magsikap pa. CJ. Sige, maliit na taba.
Ito ay sinulid ng Puppet Ghost. Ang kutsilyong ito ay parang antigong bagay. Sa estilo, mukhang isang sinaunang pang-ahit na kutsilyo. Kung ito ay talagang pang-ahit, madalas itong ginagamit sa mga lalaking adulto na matagal nang sumisipsip ng lakas ng lalaki. Tiyak na ito ay isang mabisang sandata laban sa mga espiritu. Kapatid, tingin ko sa kutsilyong ito mo. Parang pamana ng pamilya ang labaha. Tama, ang aking ninuno ay barbero. Ahem, mukhang malakas itong kasama sa kwarto. Natakot ako. Halos mamatay ako sa sarili kong kamay. Salamat sa iyo, kasama sa kwarto. Ako si itim na pabigat. Ito si Lin mo. Ako si Mokon. Hindi pa nga alam kung anong pangalan mo. AQ. Sinasabi niyo ba na ito ang sinulid ng Puppet Ghost? Pero hindi ba sinabi ni senior sister mo na sa gabi? Medyo ligtas pa rin ang dormitory ng mga estudyante. Saan nanggaling ang Puppet Ghost? Hindi ba halata na may gumagawa ng kalokohan? Tumingin sa rooftop. Kuya Luan. Ang galing niya pero wala pang galaw. Hindi kaya yung dalawang bagong estudyante ay hindi pa nakikipaglaban at namatay na. Baka nag-al sa balutan na agad. Sila pa ang mga model students. Kahit si Kuya Luan, mas may silbi pa sa isang utot. Itong batang ito, unang araw pa lang niya. Nagtangkang agawin ang babae ko. Ito ang maliit na leksyon na ibinigay ko sa kanya. Yo, sino ang gusto mong bigyan ng maliit na leksyon? Ang yabang mo. Bakit wala namang problema si Luan? Hindi ba tapos na ang Puppet Ghost? Nahuli ba sila? Sinasabi mo ba itong bagay na ito? Pasensya na. Medyo mahina ito. Kayong mga batang ito. Naglakas loob kayong putulin ang aking linya. Ayaw niyo bang mabuhay? Si Kuya Luan, itong dalawang bagong estudyante, sobrang mayabang. Hayaan mo na kami ng kapatid ko, na tumulong sa'yo. Mok. Sila ay mga nakatatandang estudyante. Tayo ay mga bagong estudyante. Paano tayo makakalaban? Kahit na hindi natin kaya, kailangan pa ring lumaban. Sino ba ang nagbigay sa kanila ng karapatan na mang-api? Ano ng balita, mga nakatatandang taon? Kanya-kanya tayong isa. Kaya mo ba? Dapat mamatay ang mga masamang tao at mga demonyo. Maganda ang sinabi. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang kahulugan ng kayabangan. Lumabas ka, bangkay na kumakain. Ganito lang. Isang kontratang multo lang at ayos na. Klase pa. At ikaw? Kumuha ng biki klase na multo at ayos na. Isa pang sira-sirang multo. Ikaw, bagong estudyante. Nangangahas ka pang pagtawanan ako. Ano na nangyari sa B-level na multo? Kayo mga bagong estudyante, mukhang hindi pa ninyo na-activate ang unang kakayahan ng kontratang multo. Kahit na makakuha kayo ng E-level na multo. Wala rin itong silbi. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos sa pagbasag ng depensa. Ito na ang 100 puntos na kredito. Magdagdag pa. Hindi ko sinasabi sa inyo. Grabe, ang bilis naman ito. Hindi ang aking kontratang demonyo. Iyan ang aking tanging kontratang demonyo. Iyan ay isang anino na demonyo. Na level na anino na demonyo. Bakit ganito kalakas ang isang bagong estudyante? Kung hindi mo kaya, palitan mo na lang. Buwisit na bata, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na eksperto. Dugo ng mata, demonyo. Dugo ng impyerno, ilusyon. Na level na dugo ng mata, demonyo. Bagamat ang dugo ng mata na ito ay isang natitirang demonyo. Isang bihirang grupo ng kontrol na kakayahan. At na-activate pa niya ang isang kakayahan. Ito ba talaga ay isang bagong estudyante? Binabati ang host sa pagkakaroon ng 50 puntos sa emosyonal na depensa. Ito ay 1 puntos na halimaw. Kulang pa ng 200 puntos para sapat na. Na-activate ang limitasyon ng kontrata. Itong nakatatandang estudyante. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Binabati kita, nakakuha ka ng 500 puntos ng break defense. Yung puntos na kinita kahapon, idadagdag sa naipon mo dati. Sapat na para i-activate ang bagong limit ng kontrata. Kailangan ko pang maghanap nitong mga araw na ito. Tingnan natin kung pwede tayong makipag-ugnayan sa kontrata. Isang malakas na multo o espiritu. Lin mo. Anran, bakit siya nandito? Mukhang isang batang babae si Anran. Talaga namang hindi siya nagkakalayo sa figure. Binabati kita, host. Nakakuha ng 50 puntos sa break defense. Sige na, matagal ko nang pinaghirapan ito. Kumita lang ako ng 2,000 puntos. Ngayon lang isang saglit, may 1,000 na agad. Mukhang sa hinaharap, kailangan ni Anran na madalas pumunta sa paaralan. Hoy, anong iniisip mo? Nandito ako ngayon para imbitahan ka na magpunta sa aking lumang libingan. Kung ayaw mo, okay lang. Lumang libingan. Naisip ko kung saan pupunta. Makikipagkontrata ng bagong espiritu. Talagang kung ano ang naiisip, iyon ang nangyayari. Gusto ko. Mukhang interesante ang lumang libingan. Hindi ko akalain na bata ka pa. Pero ang lakas ng loob mo, na maglakad sa ganitong libingan sa gitna ng gabi. Hindi ka ba natatakot? Ano namang meron dito? Ano bang mayroon? Noong 10 taong gulang ako, nag-isa siyang nakatawid sa alon ng mga multo. Ang galing naman. Ang mga normal na tao ay dumadaan sa alon ng mga multo.
Pero kadalasang napapaligiran at kinakain ng mga multo. Ayon sa aking kaalaman, yung mga bata na nakakatawid sa alon ng mga multo, nang walang sugat, ay tanging ang hepe ng ahensya ng seguridad lamang. Anak na babae ni Gao Longshen. Gao Shishi. Alam mo ba yung pinagmamalaki niyang kontratang multo? Multo ng manika. Talagang napaka-espesyal na level na multo yan. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya noon. Bakit ganito kaliit? Saan ka nang galing? Hindi mo alam. Sasabihin ko sa'yo, dahil kinuha ni Gao Longshen mula sa akin. Sa pamamagitan ng sapilitan. Iyon ang aking kapalaran na espiritu. Ang proud na espiritu na laruan ni Gao Shishi. Dapat ay akin ito noon. Ganoon ba? Si Gao Longshen ay iyong ama, para sa kanyang sariling kapakinabangan. Niloko niya ang iyong ina, pagkatapos ay iniwan kayong mag-ina. At kinuha ang iyong kapalaran. Ibinigay ito kay Gao Shishi. Talagang wala siyang kwenta. Kaya nagtatag ako ng Black Shadow Gang, para tanggapin at tulungan ang mga taong tinutugis ng Bureau ng Seguridad, para makalaban si Gao Longshen. Kailangan kong maparusahan siya sa panlilinlang na ginawa niya sa amin mag-ina. Bumalik na ang boss. Ikaw silin mo, sabi ko na sa'yo noon, nanalo ka laban kay Xufeng. Nakakatakot ka na sa mga bata. Ikaw si Hukon. Hindi akala inilin mo na maalala mo pa ako. Isa na lang ang kamay ko, hindi ko mabukasan. Gago kang malaking tao, hindi mo ba kayang buksan ito gamit ang iyong bibig? Lin mo, salamat sa iyo. Pagkatapos kong makalabas sa mundo ng mga multo, ako'y nawawala ng pag-asa. Naghahanap ako ng kamatayan sa ilog ng tibok ng puso. Siya ang nagligtas sa akin. At tinanggap pa ako, isang walang silbi. Bakit mo pa sinasabi ang mga ito? Dahil may koneksyon tayo. Nagkita tayo sa Black Shadow Gang. Iyan ay mga kasamahan natin. Boss, gaano mo lang kilala si Lin mo? At dinala mo siya dito sa aming base. Baka siya ay isang snitch mula sa seguridad. Anong gagawin natin? Huwag mag-alala, may galit kayo sa ahensya ng seguridad. May galit din ako. Nasa iisang bangka tayo. Ang sikip-sikip dito sa silid. Bakit hindi niyo binubuksan ang pintuang ito? Akala mo ba hindi namin sinubukan? Hindi talaga mabuksan ang pintuang ito. Hindi mabuksan. Wala namang mga mekanismo dito, di ba? Itong estatwa ng ulo ng dragon. Mukhang medyo kakaiba. Itong estatwa ng ulo ng dragon. Kami na ilang beses mula taas hanggang baba, ay hinawakan na ito ng daan-daang beses. Mailindol, baka bumagsak ang libingan na ito. Hindi, tingnan ninyo si Lin mo. Bumukas ang batong pinto. Bumukas ang minahan. Bumukas ang batong pinto. Ano bang klaseng libingan ito? Sobrang kahanga-hanga naman. Pero bakit? Silin mo ang makakapagbukas nito. Maaaring may kaugnayan ang lumang libingan na ito sa kanyang mga ninuno. Kapatid, astig ka. Hindi ko rin alam. Parang mayroong nagtatawag sa akin. May pakiramdam akong pamilyar dito. Parang nandito lang ako. Matagal na akong nabubuhay. Pupunta ako para tingnan. Ano ba talaga ang nangyayari? Lin mo, bumalik ka na. May mekanismo sa mga estatwang ito. Lin mo, mag-ingat ka. Anong nangyayari dito? Baka, sobrang galing. Hindi ba't silin mo ang may-ari ng libingan na ito? Hindi ba't siya ang iyong ninuno? Mukhang hindi ito posible. Mga magsasaka ang mga magulang ko. Ang hirap. Halos wala na akong buhay. Mukhang ang mga batong estatwa ay pinapayagan lamang. Silin mo na pumasok. Maghihintay tayo sa kanya dito. Ang may-ari ng libingan na ito ay dapat isang general. Para sa pagtatanggol sa bayan. Nang siya'y bata pa, umalis siya ng bahay upang sumali sa hukbo. Sa napakaraming laban. Siya ay naging matapang sa pagpatay sa kaaway. Itinaas siya sa posisyon. Bantay ng 100 sundalo. Bantay ng 1,000. Tagapamahala ng paglalakbay. At sa huli, naging general na namumuno sa libo-libong sundalo. Ang kanyang katapangan at galing sa laban. Nagpapalakas ng loob sa maraming kalaban. Tinawag siyang Diablo ng Espada. Diablo ng Espada. Ito ba ang bansang nakatatak ng demonyo? Ika-12 general ng bansa. Libingan ni Chu Tiangyi. Sabi sa mga aklat ng kasaysayan, ginugo ni Chu Tiangyi ang kanyang buhay. Pinangalagaan ang kaharian ng pagsasara ng demonyo. Ngunit pagkatapos niyang mamatay, ang kaharian ng pagsasara ng demonyo ay hindi na naging kalaban ng kaharian ng Zhu.
50 taon na ang nakalipas, nasakop na ito ng kaharian ng Zhu. Ang hari ng kaharian ng pagsasara ng demonyo ay nagpakamatay sa pamamagitan ng apoy. Ang prinsipe ng kaharian ng pagsasara ng demonyo ay nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan at tumakas sa loob ng 30 taon. Ngunit nahuli pa rin at pinatay. Naalala ko na nahuli ang prinsipe ng paghahari ng mga demonyo. Parang siya pa rin ang hepe ng seguridad, si Gao Longshen. Talagang hindi nag-aasikaso si Gao Longshen. Buti na lang patay na ang espada ng mga multo na nakatatanda. Kung hindi, malalaman niya ang kapalaran ng paghahari ng mga demonyo. Huwag kang magalit na parang gusto mong lumabas mula sa kabaong. Hindi ko akalain na ang libingan ay medyo simple. Mukhang isa siyang tapat na tao. Sino ka? Talagang nagkunwari na. Talagang nagbalik na. Ako si Lin Mo, isa akong estudyante. Ikaw ba ang kasalukuyang hari ng bansang Feng Mo? Bansang Feng Mo, nawasak na ito ng kaharian ng Zhou 50 taon na ang nakararaan. Sa anumang paraan, patay ka na ng matagal. Magpakatatag ka. Nawasak. Ang aking kaharian. Ang aking mga tao. Ayaw kong tanggapin. Bakit? Bakit? Diyos ko, ganito kalakas ang masasamang espiritu. Anong klaseng malakas na multo ito? Ito na, ang mahahalagang espada na gamit ng espada ng multo. Nakatagpo ng kaluluwa ng espadang demonyo. Nagsisimula ng maglaho. Subukan bang makipagkontrata? Maaari pang makipagkontrata ang espadang demonyo. Kailangan talagang gawin iyon. Simulan ang kontrata. Ganun lang kadali. Natapos na ang kontrata. Andran. Direktor, huwag kang mag-alala. Ang aming mga ahente ay nagtaboy na. Sa bundok na ito ng mahigpit, mga natitirang kasapi ng muling pagpapalayas ng demonyo. Kahit pa maging bulit sila, hindi talaga makakalipad palabas. Masaya na tayo kung nakulong na sila. Yung makabukas ng libingan ng espada espiritu na ito. Siguradong isa sa mga natitirang tagasunod ng bansang pagsasara ng mga demonyo. Na may pinakamatayog na katayuan. Sabihin mo sa mga tao sa ibaba, kapag nakatagpo ka ng mga natitirang tagasunod ng bansang pagsasara ng mga demonyo, dapat silang papatayin ng walang pag-aatubili. Naintindihan, Deputy Director Son. Kanina, may ilang bansang Feng Mo ang nakatakas at pumunta sa iba't ibang direksyon. Agad na hinabol ang ating mga tao. At tiyak na mahuhuli sila. Siya ang illegitimate daughter ni Director Gao. Si Anran, natututo ring maglaro ng mga estratehiya. Nang ako'y matanda na, nag-aksaya ng panahon sa ahensya ng seguridad ng maraming taon. Ang ina ni Anran at malalim ang ugnayan sa kaharian ng pagtataboy ng demonyo. Ang batang iyon na kanyang pinoprotektahan. Tiyak na isang labi ng kaharian ng pagtataboy ng demonyo. Batang babae. Akala mo ba makakatakas pa kayo? Nawala na ang puting kaluluwa. Nawala na ang kaluluwa. Lin Mo, anong nangyayari sa'yo? Parang na-invade siya ng enerhiya ng multo. Buong katawan niya ay puno ng negatibong enerhiya. Tulungan niyo kami. Hinahabol kami ng mga tao sa Bureau of Security. Bakit hinahabol kayo ng Bureau of Security? Kayo ay mga estudyante lamang. Ay naku, Diyos ko. Sister Mew. Sobrang sugat ng dalawa. Dalhin muna natin sila sa klinika. Yung maliit na mataba. Ibigay mo na ang dalawang yan. Kung hindi, huwag kang magalit sa amin. Sino kayo? Anong karapatan niyo para manghuli ng tao? Maliit na estudyante, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Kami ay mga tao ng ahensya ng seguridad. Yung dalawang tao na iyon ay mga target namin, na dapat mahuli, kung sakaling tulungan niyo siya. Itinuturing na kasabwat sa batas. Anong kasabwat? Si Mo ay kapatid ng aking maliit na mataba. Paano ko siya maipagbetray? Huwag nang pumasok. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa niya? Si Senior Mew. AQ. Huwag kayong mag-alala.
Aalagaan ko sila ng mabuti. Pagsabog ng itlog sa bato. Hindi ko maintindihan. Kayo bang dalawa? Sasagipin niyo ba kami? Sila ang mga junior ko. Hindi ito isang taong mapagsuway. Magaling ang sinabi mo. Gusto nilang saktan sila. Unang tinanong ko kung pumayag ang aking kutsilyo. Napakaganda. Saang karapatan niyo ang manlaban sa opisina ng seguridad? Sa tingin ko, talagang baliktad na ang mga estudyante niyo. Gawin niyo na lang ang lahat para wasakin ang paaralang ito. Lahat ng estudyante na ito, hulihin na natin. Hulihin na natin. Dito muna ako magtatanggol. Bakit kuya, umalis ka na? Hindi ako makakaalis. Dito may higit sa 100 kontratang multo. Paano? Natakot ka na? Labanan ang aming ahensya ng seguridad. Ganito ang mangyayari. Sugod. Punong guro. Kayo na ang unang magdala ng tao sa klinika. Ako na ang bahala dito. Pero punong guro. Sobrang dami nila. Ikaw ay isang 6 na antas na espiritu ng tagapagtanggol. At ikaw lang ang nag-iisa. Mukhang, ayos na, ayos na. Hindi pa nila ako kayang gawin kahit ano. Ikaw, isang pangkaraniwang punong guro ng paaralan. Ay naglakas loob na labanan ang ahensya ng seguridad. Para kang nagbaliktad ng lahat. Sino ba ang makikipag-ugnayan sa akin? Kung gusto mong galawin ang estudyante ko, dapat munang dumaan sa akin. May reklamo ka. Makinig ka, makinig. Ang lakas ng dating ng mga sinasabi mo. Zai Feng, ikaw ay walang iba kundi isang 6 na antas na tagapagsanggalang ng mga espiritu. Naakala mo'y kaya mong hadlangan kami. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. 8. May 8 siyang tatak ng kasunduan sa braso. Sinasabi mo lang ang mga kalokohan. Siya ay isang 5 beses na master ng mga demonyo. Mukhang nalilito ka na sa dami. Huwag na nating pag-usapan ang Jiang Province. Kahit ang buong Summer Kingdom. Yung bilang ng mga 8-fold Demon Masters ay kakaunti lang talaga. Subukan natin. 8. Hindi ka talaga tawag na Zai Feng. Ikaw ang 8 duwende na hari, Duan Qiangkun. Kalma lang. Huwag magpanik. Tama, ako si Duan Qiangkun. Ngayon, gusto mo pang pumasok sa paaralan ko. Duan Qiangkun, ikaw na isang matatag na pinuno ng mga sundalo ng Zendian sa Timog Kanluran. Bakit ka nandito? Teka lang. Ngayon, hindi na ako isang pinuno. Isa na lamang akong ordinaryong punong guro ng White Sheep Academy. May iba pang dapat gawin ang inyong ahensya ng seguridad. Wala akong pakialam. Pero kung gusto niyong makipaglaban sa paaralan ko at saktan ang mga estudyante ko, huwag niyong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Sobrang pang-aabuso na ito. Talagang sobrang pang-aabuso na ito. Kapit Duan. Nandito sa Jiang Province. Hindi sa iyong Yunnan. Kami ang ahensya ng seguridad. Wala kang karapatang humadlang. Dahil sa iyong matigas ang ulo. Huwag mong sisihin kami kung hindi kami magalang. Ipakita mo sa akin ang inyong kontratang demonyo. Sama-sama. Hindi ako naniniwala. Marami tayo. Mahigit 50 kontratang multo. Hindi pa rin natin siya mahuli. Kalahating Wenlo. Kalahating Yanlo. Ikaw na ang mauuna. Vice Director Son. Walang paraan para makipaglaban dito. Si Yae Onmyoji. Kasalukuyan tayong nakaharap. Ito ay talagang isang dimensional na pagsalakay. Hindi sumusuko. Miyembro ng demonyo. Ikaw na. Ano? Magpapatuloy pa ba? Mukhang kahawig niya. Tama rin ang edad niya. Talaga bang siya ang nagtatago ng demonyo? Director. Yung mga tao sa Bureau ng Seguridad, huwag kayong mag-alala, naalis na ang mga basura. Sa loob ng ilang panahon, dapat hindi na sila mangahas pang bumalik. Sa aming paaralan, magulo sila. Sobrang ganda kung ganun. Ipatanggal mo yung multo ng nurse na yun. Silin mo ay isang tao na may madilim na enerhiya. Tinutulungan ko siyang palabasin ang madilim na enerhiya. Para maging maayos na. Dapat silang lahat mawala. Dapat na itong sirain. Gising na. Huwag mag-alala, okay na. Yung batang babae na kasama mo. Nasa katabing kwarto, nakahiga. Hintayin mong gumaling ka bago mo siya bisitahin. CJ, nakakagulat. Nakatulog ba ako kanina? Parang gusto ng prinsipal na akitin ako.
Kagabi, yung mga tao mula sa seguridad. Hindi nila naklaro kung sino ka. Pero hindi magtatagal. Siguradong malalaman nila. Pero, bakit gustong patayin ako ng seguridad? Nakapagkontrata lang ako. Ng isang medyo malakas na multo. Ganun ba? Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan mong agad na paunlarin ang iyong lakas. Bilang isang unang antas na tagapangalaga ng multo. Laban sa ahensya ng seguridad. Ay tiyak na malulugi ka. Tungkol sa dahilan kung bakit ka pinapatay. Sige, ikaw na ang maghanap. Salamat, punong guro. Naiintindihan ko na. Yes, by the way, alam mo ba ang tungkol sa kaharian ng pagsasara ng demonyo? Wala, ang merkado ay mabuti para dito, at ito ay malayo sa mga nakapirming bahay. Medyo kakaiba, Ang espadang demonyo ay mula sa kaharian ng pagsasara ng demonyo. Ika-12 general na guro. Ang kanyang libingan. Ako lang ang makakabukas nito. Yung mga estatwang bato ay nakaluhod pa sa akin. Nakapag-ugnayan na rin ako sa espadang multo. Na siya namang guro ng estado. Patuloy akong hinahabol ng mga tao mula sa Bureau of Security. Sinubukan din akong subukan ng rektor. Ngunit ang prinsipe ng bansang paghihiganti. Noong 30 taon na ang nakalipas, ay naaresto at pinatay na rin. May iisang katotohanan lang. Ako ay tiyak. Na apo ni angka ng paghihiganti. Tiyak na ganoon. Pero kung ganito nga. Yung tatay niya. Dapat naman. Maging isang prinsipe ng mga demonyo Hoy tatay. Hoy anak. Kamusta ang buhay sa kolehiyo? Walang nang buli sa'yo, di ba? Wala. Mabait kayo sa akin, mga klase. Ayos. Kung wala na kayong pera, sabihin niyo lang sa akin. Pagkatapos kong ibenta ang trigo sa bayan, ipapadala ko ang pera sa inyo. Huwag niyo sanang hayaan na tignan nila tayo ng masama. Alam niyo ba? Naintindihan niyo, tatay. Hindi ba ang mga ninuno natin ay mga prinsipe o anuman? Anong prinsipe? 3 henerasyon tayong mga mahihirap na magsasaka. Saan tayo magkakaroon ng prinsipe? Sigurado, wala talagang yaman ang mga ninuno natin. Anong yaman? Sa pamilya natin mula sa lolo mo. Ng lolo mo. Talagang mga magsasaka kami. Pero anak, kung magtagumpay ka, at maging isang malaking boss, baka ang pamilya natin maging mas mayaman mula sa ngayon. Bunso, tatay ay magpapatuloy na sa pag-aani ng trigo. Makikipag-usap tayo ulit sa loob ng 2 araw. Maghuhungit na ako. Sige, tatay, paalam. Lumaki na si Moore. Malapit na ang magandang buhay para sa atin. Mga Ginoo, kami ay mula sa Jiang Province Safety Bureau. Nandito kami para magtanong ng isang bagay. Nagpadala ng napakaraming elite ng ahensya ng seguridad. Nakatayo sa harap ng lumang libingan. Hindi mo pa rin nahuli kahit ganito. Pasensya na, Direktor. Sa ngayon, alam lang namin na isang lalaking estudyante ang nag-aaral sa White Sheep Academy. White Sheep Academy. Isang sira-sirang paaralan. Bakit hindi ka pumasok at hulihin siya? Hindi mo alam, Director. Yung principal na si Cai Feng ay si Duan Qiangkun. Siya ang humarang sa amin. Ano, Duan Qiangkun? Siya ang pinuno ng mga sundalo sa Zendian. Paano siya magpapakababa para maging principal sa aming Jiang Province? Kahit na gusto niyang maging principal, sa kanyang kakayahan at posisyon, diretso na lang siya sa Xuifeng. Bakit pa siya magtatayo ng isang sirang paaralan? Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip niya. Na kahit paano ay pinoprotektahan pa ang mga labi ng mga demonyo. Labanan ang ahensya ng seguridad. Noong panahon na iyon, sinalakay ang bansang pagsasara ng demonyo. Pinatay ang isang buong lungsod. Hindi ba siya rin iyon? Si Lao Sun, masyado ka pang bata. Anong proteksyon sa mga natirang demonyo? Gusto lang niya talagang gamitin ito para makahuli ng mas malaking isda. Huwag kalimutan, ang huling guro ng bansa ng mga demonyo. Hanggang ngayon, hindi pa natin siya natagpuan. Pumasok ka. Direktor, may masamang balita. Noong nakaraang buwan, ipinadala namin 20 ilang ahente ang nawawala. 20 higit na ahente ay nawawala. Sa parehong araw silang nawawala. Wala silang naipadalang signal ng tulong. Pati ang kapitan na si Zhang Miao ay ganoon din. Wala ring naipadalang signal ng tulong. Isa lang ang dahilan. Kasi wala silang puwang para lumaban. Si Zhang Miao ay isa sa ating 6 na antas ng Demon Hunter. At ganoon na lang ang pagkakapatay sa kanya. Tiyak na gawa ito ng mga nalalabing masamang espiritu. Noong araw na iyon sa libingan ng espadang Diablo, hindi ba't may nahuli tayong isang tao? Gamitin mo ang torture sa kanya. Gawin mong matindi. Hindi ako naniniwala na hindi pa lalabas ang mga labi ng demonyo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung sana ay bumalik ako noon para kunin ang matipuno. Hindi siya mahuhuli ng Security Bureau. Kung may dapat sisihin, ako ang dapat sisihin. Kung hindi ko binuksan ang sinaunang libingan, hindi sana dumating ang Security Bureau. Nadamay pa si Anran na sugatan ng White Soul Ghost. Ang daming nangyari. Kasalanan ko lahat. Malapit nang mamatay ang matipuno. Sisi ko ito. Huwag na tayong magsalita. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo maghihiwalay para ilihis ang mga tao ng seguridad.
Ako ang hindi karapat-dapat na leader. Ang matipuno ay simula pa lamang. Kahit hindi ko alam kung ang ahensya ng seguridad ay nagkamali ng tao, kung ako ba talaga ay may kinalaman sa mga labi ng bansang pagsasara ng demonyo. Ngunit mula ngayon, ang ahensya ng seguridad ay walang katapusang maghahanap ng problema para sa akin at sa mga tao sa paligid ko. Araw na iyon, malinaw na sinabi ng sistema na natapos na ang kontrata. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nararamdaman sa espiritu ng espada-espiritu. Higit pa dyan ang pagtawag nito. Tama, hanapin mo ang prinsipal. Sabi nila, noong araw, niligtas niya ako. Isang napakagaling na magunang espiritu. Humihingi ako ng tulong sa kanya. Agad na maramdaman ang espadang demonyo. Palakasin ang sarili. Ganoon. Bilang isang matipuno, ang mga taong mamamatay dahil sa akin. Maaaring hindi na muling mangyari. Ano ba talagang ibig sabihin ng punong guro? Tungkol sa kanyang pagtawag sa espadang demonyo. Pinapagawa niya sa akin na magpuyat ng hating-gabi. Dito sa libingan na ito, hintayin mo siya. Anong balak mo? Pumatay at magtakip. Sirain ang katawan at magtago ng ebidensya. Sirain ang katawan at magtago ng mga bakas. Parang may bagay na tumatakbo papunta rito. Punong guro. Dugo at impyerno. Ang kamay ko. Hindi ko na ito makontrol. Tama nga, espada ng demonyo. Ang lakas ng presyon ng espada. Grabe, napakakamangha-mangha nito. Pero bakit hindi ko ito makontrol ng buo? Ito ay alaala ng espada ng demonyo. Hindi mo pa ito ganap na. Pakawalan mo ito ng may pag-unawa. Hindi mo makokontrol ng natural. Director, bakit mo ako pinatay kanina? Bakit? Hindi pa ba dahil sa'yo? Dahil sa akin? Hindi mo ba sinabi? Hindi mo maamoy ang katawan ng espiritu ng espada? Dahil ito ay kontrata mo. Isang piraso lamang ng alaala ng espiritu ng espada. Napakalakas niya. Ngunit ang pirasong alaala na iyon ay sobrang mahina. Upang siya ay matawag. Upang siya ay matawag. Kailangan mong makaramdam. Dapat kang mapunta sa estado ng pagkamatay. Madali lang yan. Sasaglit akong tumalon mula sa gusali. Bumalik ka, ikaw na tanga. May panganib ang tumalon mula sa gusali. Mas mabuti pang pumatay ng mga multo. May koneksyon ang mga multo sa isa't isa. Kapag malapit ka ng patayin ng multo, mas mataas ang posibilidad na maipilit siya. Principal, ang tindi ng pagpatay mo sa akin kanina. Ano na lang ang mangyayari kung talagang mapatay mo ako? Huwag kang mag-alala. May kontrol ako sa bagay na ito. Ganoon pala. Sige, Principal, uuwi na ako para magpahinga. Gusto mo bang tawagin akong guro? Guro. Ang principal ay principal. Ang guro ay guro. Ano, gusto mo bang maging estudyante ko? Sa ngayon, medyo mabait si Jaifeng sa akin. Kahit na nakipaglaban pa siya sa Bureau of Security para sa akin. Kahit na balang araw may masamang balak siya sa akin. Nakahanda na ako agad. Paano? Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat maging master mo? Anong sinasabi mo? Sobrang naiinis lang ako. Nagtataka lang. Guro, nandyan ka. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagyuko. Ayos lang. Tumayo ka na. Huwag kang mag-alala. Dahil tinawag mo akong guro. Hindi ko kailanman hahayaan ang mga tao ng seguridad. Nasaktan ka. Hintayin mong gumaling ang katawan mo. Bago subukan ang King Shigitai. Kahit na hindi mo siya napilit. May kakayahan ka pang makatakas. Mabait na anak. Tatay. Tatay, bihira kang makapunta sa Jiang Province. Hindi ka man lang magpapalipas ng isang gabi. Hindi. Kailangan kong umuwi para mag-ani ng trigo. Ayon sa pinakabagong balita mula sa ahensya ng seguridad, kamakailan ay nahuli ang isang miyembro ng teroristang grupo. 3 araw mula ngayon, isasagawa ang parusa. Anak. Kamakailan lang, may mga teroristang grupo sa Jiang Province. Medyo delikado ba ito? Dapat mong isara ng mabuti ang pinto sa paaralan. Huwag makipag-away sa iba. Tatay, may kaibigan ako. Para sa akin, maaaring mamatay siya. Pero wala naman akong kakayahang iligtas siya. Ang hina-hina ko ba talaga? Anak, anong sinasabi mo? Ikaw ang unang mag-aaral sa aming pamilya. Sa buong angkan namin. Napakahalaga nito. Sige na, bakit mo kailangang sabihin ito sa tatay? Isa siyang isang magsasaka na nakaharap sa lupa. Na nakaharap sa langit. Magandang anak. Kailangan na umuwi ni tatay muna. Mag-aral kang mabuti. Sige po, tatay. Mukhang naaresto ng seguridad. Yung matipuno na lalaki. Kaibigan ni Moore. Kailangan siyang iligtas. Tara na. Bakit nandito ang isang matandang taga-Bukirin? Naghahanap ng tao. Mukhang may kakaibang nangyayari. Parang may mataas na antas na tao na bumaba mula sa bundok. Pakiusap, tulungan mo ang pamangkin mo. Tama na. Ikaw, putik na paa. Ano nang hinahanap mo dito? Mukhang mali ang lugar mo. Hindi mo naman siguro alam magbasa, di ba? Sabay-sabay tayong magbasa.
Bureau ng Seguridad ng Jiang Province. Mahalagang lugar ito ng seguridad. Alam mo ba kung ano ang mahalagang lugar? Ito ay para sa mga katulad mong walang silbi. Hindi ka bagay dito. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi ko tatanggapin ang mga kalat mo. Umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung ako'y maging masungit. Nahanap na. Matagal na akong hindi gumagamit nito. Halos nakakalimutan ko na kung saan ito nilagay. Ano bang hinahanap mo? Kung hindi ka pa aalis, papatayin kita. Naku, anong nangyari sa panahon na ito? Baka may sumasalakay ng mga multo. Hindi naman siguro dahil sa mga multo. Pero kayo, mga tao sa seguridad. Sumpain na. Anong balak mo? Karapat-dapat. Paalam. Oh, bilisan mo, pigilan mo siya. Pinatay niya si Lao Chen. Paalam. Agad na tawagin ang kontratang demonyo. Hindi siya ordinaryong tao. Kumain ka ng walnut. Dinala ito ng tatay ko mula sa aming bayan. Halika. Huwag ka nang kumain ng walnut. May malaking nangyari sa syudad. May pumasok sa seguridad at naghasik ng gulo. Ngayong hapon, lahat ng ahente sa gusali ng seguridad ay namatay na. Walang natirang buhay. Yung nakulong na miyembro ng teroristang grupo ay nailigtas din. Ang tindi. Nga. Nabaliw na ang mga mataas na opisyal ng seguridad. Agad na nag-utos ng paghahanap sa buong lungsod. Paghahanap sa buong lungsod, pupunta ako. Umuwi na si tatay ng tanghali. Wala namang magiging epekto, di ba? Hoy, mabait na anak. Tatay, dapat malapit ka na sa bahay, di ba? Sinasabi ko sa iyo, buti na nakabalik ka agad. Malaki ang gulo sa bayan. Kung magreretiro ka, baka ngayong araw, hindi ka na makakauwi sa probinsya. Ay naku, ako, ang tatay mong farmer lang. Anong gulo ang pwedeng ikasama ko? Sige, tapos na. Kailangan nang bumalik para anihin ang trigo. Kagawaran ng seguridad. Ama mo,